Morning! Good morning, Sylveans! Ayan, so kumusta po kayong lahat? Yan. Nandito na ba lahat ng mga in-invite natin for this webinar? So first time ko po ako gagawa ng ganitong klaseng webinar, no? This is an intensive product presentation of our Solveo barley grass and how we can use natural food in taking charge of our health. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, bawal magkasakit, di ba? So, hello. So, nandito na si Evelyn, Arlene. Ayan. So, ang dami na natin. Ayan. Okay. So, how can we, by the way nga pala, no, sa mga hindi nakakakilala sa akin, my name is, this is Rich Chanes. No? So, ako po yung nagdala ng Salveo barley grass in the Philippines. Ayan. So, I personally chose, ako talaga, very fan na po talaga ako ni Salveo barley grass. I personally chose barley grass to carry our Salveo brand because according to a lot of research and sa history na rin natin, napakaganda po talaga ng barley grass. So, i-discuss ko ito sa inyo later para mas lalo nyo siyang ma-appreciate. Ayan. So, meron ba dito mga first time lang na wala pang kaalam-alam what Salveo barley grass is? So, pwede bang pa-comment sa mga first time lang or first time lang ninyong maka-attend nito or makita yung Salveo barley grass. Ayan. So, comment naman. So, hello sa ating mga newcomers. Hello sa ating mga first-timers. Ayan. So, ang gusto ko sana pag-usapan ngayon, no, hindi lang about Salveo barley grass, parang overall health yung gusto kong pag-usapan, no? Kasi si Salveo barley grass ay makakatulong sa ating health, but we also want to learn kung ano ba yung mga issues, bakit nagkakaroon ng mga health problems yung mga tao, and how Salveo barley grass could help us in preventing diseases. Okay? So, sabi nga nila, health is like money. We never have a true idea of its value until we lose it. So, karaniwan sa atin, parang hanggat hindi tayo nagkakasakit, hindi natin inaalagaan yung ating mga health, yung ating kalusugan. 'Di ba? So malalaman lang natin yung talagang halaga ng kalusugan kapag tayo ay nagkasakit na or nagkaroon na tayo ng mga problema. So dapat ngayon pa lang maging health conscious na tayo. Kailangan alagaan natin yung ating mga kalusugan. And ngayon meron tayong pandemya, 'di ba? So and bukod pa doon, isang napakalaking epidemic ang nangyayari. Alam nyo ba kung anong klaseng epidemic? Yung obesity pandemic. Yan, sabi nga nila parang pinapalitan natin yung human evolution. Napakaraming mga tao ngayon na overweight, obese, at daming mga complications sa health like diabetes, heart problems, di ba? So, pag-usapan natin, unang-unang gusto kong pag-usapan, kailangan nating maintindihan kung bakit tayo nagkakasakit. Okay? So, alamin natin, bakit nga ba tayo nagkakasakit? So, ang reason lang yan ay unang-una dahil merong kakulangan sa ating katawan. So, ano yung mga kakulangan na yan? It's either kulang ka sa, number one, no? Kulang ka sa nutrisyon. Meron kang nutritional deficiency or malnutrition. Pwedeng kulang ka din sa oxygen, kulang ka sa sunlight, kulang ka sa tulog. Yan yung mga reasons kung bakit tayo nagkakasakit. Pero yung primary reason talaga ay nakukulangan tayo sa nutrition, yung mga nutrients na kailangan ng ating katawan. And sumusobra naman tayo dun sa mga hindi kailangan ng katawan. So ano ba yung mga sobra sa katawan? Yan yung mga toxins, no? Like sugar, medicines, or drugs. Mga pathogens like bacteria, viruses, yan, pollution, sumusobra tayo sa stress at yung acidity. Masyadong acidic yung mga kinakain natin. So, nasosobrahan tayo ng mga yan. So, nawawala yung tinatawag nilang balance or homeostasis sa ating katawan. So, yan kasi yung laging ginugol natin ng ating katawan is manatili siya na nasa perfect state or homeostasis na tinatawag, yun yung balanse, yung katawan mo. Pero dahil nga sa makabagong pamamaraan ng yung ating lifestyle, 'di ba? Yung mga pagkain na nai-introduce sa market, so nagkakaroon ng problema sa ating katawan. So let's analyze the food that we eat. Tingnan natin, no? Kasi yan yung number one na fuel ng ating katawan, 'di ba? Yung mga pagkain natin sa araw-araw. Ang sabi nga you are what you eat.
So, itong mga pagkain natin, yan yung ginagamit nating fuel sa loob ng ating katawan. And kung titignan mo, lahat ng mga tao ay made up of trillions of cells. Alam mo kung ilan? 30 trillion cells meron tayo sa loob ng ating katawan. Grabe, ganun karami. Di ba? Na-imagine nyo ba? Napakaraming zeros niyan. 30 trillion yung human cells. At hindi lang human cells ang nasa loob ng katawan natin. Alam nyo ba na merong 100 trillion na microbial cells sa loob ng ating katawan? So bukod sa human cells, meron din tayong mga tinatawag na good bacteria. Okay? So, nagano yan, nakakatulong din yan sa overall health natin, yung mga good bacteria na yan. So, hindi lahat ng bacteria ay masama. Okay? So, punong-puno tayo ng bacteria sa loob ng ating katawan. Mas marami pa yung bacteria kesa sa microbial cells natin kesa sa human cells. So, ano yung mga kailangan para mag-function ng mabuti yung mga cells? So, syempre, yung buong sistema natin is made up of systems, yung ating respiratory system, di ba? Yung mga systems naman, meron silang organs, and then merong mga tissues, and then pag bin-breakdown mo lahat yon, everything in our body is made up of cells. Okay? So, familiar naman kayo sa cells, di ba? Pinag-aralan natin yan. So, para yung mga cells, yan kasi yung parang mga soldiers natin. So, ano-ano ba yung mga cells? Meron tayong red blood cells, white blood cells, skin cells, nerve cells, or yung mga neurons, meron tayong fat cells, brain cells. Napakarami ng mga cells na yan, okay? And para ang bawat cell sa ating katawan ay may kanya-kanya silang function. So para mag-survive tayong mga tao, yung mga basic functions ng mga cells na yan, kailangan na fulfill nila yung kanilang mga functions para tayo ay mag-survive. So isa sa mga important para sa cells, isa sa mga pinaka-importante ay yung mga vitamins. Vitamins are organic compounds that are needed for normal cell function, growth, and development. So, napaka-importante pala ng mga vitamins. At alam nyo ba, yung mga vitamins ay merong 13 essential vitamins. Kapag tinawag silang essential, ibig sabihin, hindi natin yan napoproduce sa ating katawan. Kung lalong-lalo na yung vitamin C, no, it is an essential vitamin kasi hindi yan napoproduce ng ating katawan. And yet, kailangan natin sila. So, most vitamins, they need to come from food, because the body either does not produce them or produces very little. So, ibig sabihin, essential ang mga vitamins para sa normal cell function. So, ibig sabihin, pag nagkukulangan tayo ng mga vitamins, magkakaroon ng malfunction yung ating sistema. So, napaka-importante dahil yan ang kanilang pagkain. And kung hindi natin napoproduce yan, ibig sabihin, kailangan nating makuha yan sa ating mga kinakain. Pero sad to say, 'di ba? Simula nung bata tayo, hindi tayo natuturuan kung ano yung tamang nutrisyon, 'di ba? Parang yung subject about nutrition, about taking care of our health, parang hindi na pag-aaralan sa school. So, bakit kaya ganon? 'Di ba? Hindi natin alam kung paano alagaan yung ating katawan. So, kaya nga sa panahon ngayon, dahil hindi natin alam kung ano yung mga dangers ng mga kinakain natin, 'di ba? Including yung mga babies, mga bata ngayon, 'di ba, nagkakaroon na rin ng mga problems sa health, 'di ba? Nagiging obese yung mga babies dahil hindi tayo at mga bata dahil hindi natin alam kung ano yung tamang pagkain talaga para sa kanila. So nabibigyan natin sila ng mga unhealthy foods without us knowing. Kumbaga hindi tayo conscious sa mga bagay na to, na yung mga bagay pala ng mga processed food, mga junk foods, sugar, soft drinks, fast food, yung mga yan, hindi pala maganda sa ating katawan. So, meron akong i-share sa inyo kasi for several years, ang pagkakaalam kasi natin, yung fat yung masama sa katawan. Tama ba? So, sino dito yung hanggang ngayon, yun ang alam niya na yung fat ay masama. It could cause a lot of problems in our health at pwede ka pang ma-atake or magkaroon ng heart problems dahil sa taba. So, sino yung may alam na ganon? Okay, so merong isang doctor, si Robert Lustig. Si Robert Lustig, isa siyang endocrinology. So professor siya sa Pediatrics Division ng University of California. So meron siyang mga studies na ginawa, no? Kasi nagtataka siya dahil pediatrician din siya. May mga bata na nagtataka siya bakit obese. Kasi alam natin sa obesity or yung masyadong overweight, ay akala natin ay too much eating, 'di ba? Yun yung parang alam natin. Pero napag-alaman
ni Robert Lustig na hindi pala yun ang cause, yung too much eating. Okay? So itong book na to sinulat niya yung Fat Chance: The Hidden Truth About Sugar, Obesity and Disease. So according to him, according to his study sa mga pag-aaral na ginawa niya, fats does not make you fat. Sugar does. So, for more than 30 years, okay, ang pinopoint natin na finger na may kasalanan ng lahat ay laging yung taba. Pero hindi pala yon ang nagkakos ng problem, kundi yung sugar. So, actually, isa sa mga naging popular ngayon, yung tinatawag nilang ketogenic diet na gumagamit ng taba para mag-diet. Okay? So, ibig sabihin, totoo pala na yung fat eh hindi naman nakakataba. Okay, so dahil in fact nga sa ketogenic diet ginagamit yung diet na yan, ibig sabihin kailangan mong damihan yung kinakain mo na taba para pumayat ka. Okay, so tinatanggal yung kinokontian yung carbohydrates at tinadamihan yung fats. So yun pa, nagkaroon pala ng tinatawag na the low fat lie. Okay, so this started around 1960s, 1970s. Merong isang naglabas ng studies na ang sabi nila, ang culprit daw ay yung fat. So, naglabas ngayon yung US FDA na kailangan i-control yung fat sa pagkain. So, ang ginawa ng mga food companies, nag-develop sila ng mga pagkain na low fat, ganon, zero fat, ganyan. So, familiar, di ba? Nakikita niyo sa mga groceries, maraming mga low fat. Okay, so nauso yan. For the last 30 years kasi, yan yung belief natin. Pero dahil tinanggal nila yung taba, yung fat, tinanggal nila, ang nangyari yung pagkain, hindi na masarap pag walang taba. So ang ginawa nila, binawasan nila yung fat, pero dinagdagan naman nila yung sugar. So ang nangyari ay nag-increase yung sugar consumption ng mga tao. So dahil nga tinanggal yung taba, dinagdagan ng sugar para maging masarap pa rin. And the reason for that then, dahil yung sugar kasi is nakakasarap siya, 'di ba, ng pagkain. And pag masarap yung pagkain, anong gagawin mo? Bibili ka ulit, 'di ba? So now napag-alaman nila, hindi lang si Dr. Lustig, ang dami ng mga doctors ngayon, mga proponents nito, na hindi pala ang fat ang enemy, kundi yung sugar. Yung sugar talaga yung enemy. In fact, kung totoong nagwo-work yung low-fat diet, dapat bumaba yung mga instances ng heart disease and dapat yung mga tao hindi na sila tumataba. Pero ito yung nakita nila since 1960s na nilabas nila yung low-fat diet, ang halos lahat ng mga pagkain, low-fat na, yung mga tao umiiwas na rin sa taba, pero ang nangyari, yung obesity, pataas ng pataas pa rin. Yung diabetes, pataas ng pataas pa rin, at yung heart disease, pataas ng pataas pa rin. And ano yung tumaas ang consumption yung tao? Sugar. So, correlated siya, no? Kung mapapansin ninyo, yung pagtaas ng consumption ng sugar, kasabay na tumaas yung obesity, diabetes, at saka yung mga taong nagkakasakit sa heart. Okay? So, eto, ang dami na ring mga lumabas na article, you can research it yourself, that sugar makes you gain weight. Kasi yung sugar kasi, hindi siya, kaya siya nakakataba din dahil meron silang, dahil addictive ito, no? Wala siyang, ang tawag sa kanya, empty calories. Wala siyang dinadagdag sa ating diet, kundi calories. And alam nyo ba that sugar is 8 times as addictive as cocaine? Alam nyo ba yon? So, di ba, bibigyan mo ba ng drugs or cocaine yung anak mo? Di ba hindi? Pero, kung bibigyan natin ng sugar, parang hindi naman tayo magdadalawang isip. Pero yung sugar pala is highly, highly addictive. 8 times more addictive than cocaine. Kasi ang sugar, ang ginagawa pala nito, para siyang cocaine and heroin na ina-activate niya yung pleasure spot sa brain natin. So, under the scan, nung in-scan nila yung brain, halos pareho yung nagla-light up pag nag-take sila ng drugs na cocaine at saka yung sugar pareho. Kaya nagiging addictive siya. Kaso yung sugar addiction, perpetual yung cycle. Ang ibig sabihin, para siyang walang katapusan. Kasi ganito yan eh, kakain ka ng sugar, nag-crave ka ng sugar, tapos hindi siya feeling, hindi ka nabubusog. So, ang nangyayari, magsa-spike yung blood sugar mo,
Tapos pag nag-spike yung blood sugar mo, tas wala kang satisfaction dun sa kinakain mo, so magki-crave ka na naman. So mabilis kang magutom, tapos mabilis yung cravings mo, so perpetual yung cycle niya, kaya nakaka-addict yung sugar. So sa sugar, actually, it is 1 part glucose and 1 part fructose. So yung glucose, okay lang naman. Yung glucose yung starch. Okay? Yung hindi maganda sa katawan natin, yung fructose. Kung titignan, babasahin natin yung fructose, kasi yung fructose kasi, 90% yan pinaprocess ng liver. Kumbaga, diretso siya sa liver. Unlike yung glucose, 80% yan nako-convert to energy. Pero yung fructose, diretso siya sa liver. Ang ginagawa ng katawan natin, yung fructose, kino-convert niya into fat. Okay, so meron tayong process na tinatawag na de novo lipogenesis, no? Hindi ko nalagay sa slide ko. Pero yung process na yon, it turns sugar into fat. Okay, so bago ba sa pandinig nyo yun, na yung sugar pala, nako-convert ng ating liver into fat. Bakit niya kino-convert? Kasi hindi kailangan. Okay, hindi kailangan ng katawan natin. So, ang ginagawa ng katawan natin para ma-store niya, i-convert niya yon into fats. So, that's the reason pala kung bakit kapag kumain tayo ng let's say mga matatamis, fruit juice, kung bakit tayo tumataba. Yun ay dahil kino-convert ng katawan natin yung sugar, yung fructose specifically into fat. And too much glucose din. Pero kapag sakto lang yung glucose mo, hindi ka naman tataba. Okay? And kung titingnan ninyo, recently may pinasa silang tax, di ba? Alam nyo ba yung excise tax on sweetened beverages? Alam nyo ba? Napansin nyo ba na nagsipagtaasan under the train law to, nagsipagtaasan yung bilihin na merong mga added sugar. Bakit? Kasi nalaman nila na masama pala yun sa health. Kapag gumamit ng sugar tsaka artificial sweeteners, ang tax ay 6 pesos per liter. Okay? Dito yan sa Philippines, we are one of the few countries na nag-implement ng excise tax. Pero hindi nila in-explain bakit nila binigyan, 'di ba? Bakit nilagyan nila ng ganitong tax? In fact, yung gumagamit ng high fructose corn syrup or known as HFCS, doble yung tax. Okay, ano-ano ba yung mga gumagamit ng high fructose corn syrup? Kasi yan, fructose lahat kasi yan eh. Yung sugar kasi, kalahati niyan is glucose, yung kalahati fructose. Pero pag high fructose corn syrup, lahat yan fructose, which is masama sa health natin. Kaya nga yung mga gumagamit niyan, mas mataas yung tax kasi mas masama sila sa ating kalusugan. So ano bang ginagawa ng excess na fructose? Ayan. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa puso. High triglycerides, liver damage, metabolic syndrome. Yan, cardiovascular disease, links to cancer, insulin resistance, yan yung diabetes, high uric acid levels, gastrointestinal issues, mercury poisoning. Ayan, so nilagay ko na rin dyan yung link, yan, the truth about cancer. So, sa excess fructose pala, nagkakaroon tayo ng problema sa puso. Okay, so hindi natin nare-realize no, na halimbawa yung soft drinks na iniinom natin, ay nagkakaroon pala tayo ng problem sa heart at saka nagkakaroon tayo ng liver damage. Tapos, posible tayong nag-i-increase yung risk natin for cancer just because of sugar. Okay, so ano ba yung fructose? Yung fructose kasi is actually the fruit juice or the sugar in fruits. Okay, yun yung fructose. Di ba? Maraming klase ng sugar. So, yung fructose, actually, nung ginawa yan ni God, kasi yung fructose, napakasarap niyan, di ba? In fact, nasa mga fruits yan. So, nung ginawa daw ni God, yung fructose, nilagyan niya ng antidote, which is the fiber. So, kapag ang fructose, tinanggal mo yung fiber, okay, kinuha mo lang yung fructose itself, yung sweetness lang, kinuha mo lang in-extract mo lang yung fructose, nagiging masama siya. Too much of it is bad for our health. So, sabi nga ni Dr. Robert Lustig, when God made the poison, He packaged it with the antidote. So, whenever there's fructose in nature, there is way more fiber. So, hindi naman masama yung fructose kapag meron siyang fiber. So, ibig sabihin, kapag kumakain tayo ng fruits, okay lang. And yung fructose kasi na nasa fruit, dahil may fiber tong kasama, hindi ganun kalaki yung quantity na nakakain natin kasi may kasama siyang fiber. So, hindi ganun kabilis ma-metabolize yun. Mabagal yung metabolism, mabagal siyang ma-metabolize ng liver dahil sa fiber. Okay? Kaso, pag in-extract mo yon in concentrated amount at nilagay mo sa drinks, okay?
So, doon na nagkakaroon ng problema dahil wala na yung fiber, diretso na yan sa liver. So, gusto ko pakita sa inyo kung how much sugar is in your drink, okay? Ito, mga kinuha ko lang din to sa Google. So, yung ibang drinks dito hindi tayo familiar dahil sa ibang bansa to, no? Pero tignan nyo dyan, Mountain Dew. Alam nyo ilang teaspoons ng sugar meron sa isang Mountain Dew bottle? 19.25 teaspoons. Ganun kadami yung sugar. So, isang bote pa lang, lampas na tayo dun sa daily, ano natin, yung daily dosage na limit natin for sugar. Kasi ang limit lang natin ay 6 tablespoons lang sa sugar. Okay? So, kung 19 teaspoons yan, ibig sabihin, 3 times ka na ng limit mo. Isang bote pa lang yan. Eh, merong mga ibang tao, hindi lang isang bote ng soft drinks ang nauubos sa maghapon. 'Di ba? Kaya, pansin nyo ba, merong mga 20 years old, 30 years old na heart attack? Pansin nyo? Yung iba, hindi naman sila ganun kataba. Tapos nakita nyo, okay pa sila kasi meron akong kabatchmate na ganun yung nangyari sa kanya, no? So, parang hindi mo aakalain na mangyayari sa kanila yung ganun kasi ang bata pa lang nila. So, yan, tingnan nyo yung Gatorade, 8.5 teaspoons, di ba? Parang alam natin Gatorade, parang healthy drink. Pero meron pala siyang 8 grams, 8.5 teaspoons of sugar. Okay? So, kung titignan nyo pa, yan, yung Coca-Cola, Nestle, Red Bull, yung Dolly na orange juice, 'di ba? Parang alam natin healthy drink 'yan, pero punong-puno pala sila ng sugar. At eto pa, pag nag-Starbucks ka, alam niyo gaano karaming sugar? Ayun. Ang dami, ilan 'yan? Parang mga 24, 25 teaspoons of sugar. Okay? So kung mahilig ka mag-Starbucks, ayan, so tingnan niyo ganyan karami yung sugar na nakakain niyo sa kapag umiinom tayo ng frap. Okay, so ayan, makikita nyo din dyan, kapag frap, nasa 66 grams of sugar, like caramel frap, 29 grams of sugar, ayan, so halos na mga kinakain natin, ayun nga, napakalaming mga sugar. And too much sugar, pag lagi tayong kumakain ng sugar, naapektuhan yung dila natin. Yung dila kasi natin, yan yung parang isa sa mga first line of defense natin. Yan yung magsasabi sa atin when we're eating too much na. Yan yung magsabi sa atin, uy, masyado ng matamis yan. Pero dahil lagi kang kumakain ng matamis, yung sensitivity ng tongue natin, nawawala. Nawawala kumbaga yung protection natin. Kasi nga, yan, lalo tayo na addict. So, pansin nyo ba sa mga sa mga mahilig sa matamis, 'di ba? Kasi ako ngayon, dati isa ako sa mga yan na addicted, sugar addicted without me knowing, hindi ko alam na addicted pala ako sa sugar. So, mahilig ako sa mga frap, mahilig ako sa mga cakes, chocolates, ganyan, milk tea, ganon. So, lahat ng mga matatamis. Pero, yun nga, buti na lang, nawala na ngayon yung sugar addiction ko dahil nga din sa product natin sa Salvio Barley Grass. Okay? So, kapag addicted ka sa sugar, ayun, iba't iba yung mga nagiging problema natin. And ito pa yung pinaka-alarming. Okay? Alam nyo ba yung mga infant formula? Hindi din natin alam na yung pinapa-dede pala natin sa ating mga anak ay punong-puno din pala ng sugar. Okay? So, tingnan nyo yung mga labels, basahin nyo yung mga labels. Makikita nyo, iba-iba kasi yung pangalan ng sugar. Merong, yan, corn syrup solids, pero yan din yung high fructose corn syrup. Okay? Corn syrup is also a form of sugar. Sugar, sucralose, yan. So, tignan nyo yung isang dito, 53% sugar. Tapos yun yung pinapainom natin sa baby natin, di ba? So, yun, so bata pa lang sila na e-expose na sila dito sa toxic na to. Toxic ang tawag, toxin ang tawag ni Dr. Lastig dito sa sugar, no? Kasi yun nga, nagkakaroon tayo ng problema. So yung heart natin, nag-i-spike yung ating insulin, ganon, nag-i-increase yung risk natin for heart disease. Ito yung mga ginagawa ng sugar. So sa liver naman, tinatamaan yung liver natin kasi dahil doon nga minimetabolize yung fructose, kaya tinatamaan yung liver natin, no? And yung joints din, yan, nag-i-increase ng inflammation, nagkakaroon ka ng gout, ganon, okay? So, ano lang ba yung daily limit natin for sugar? Ayan, ito yung sinabi ko sa inyo, dapat 6 teaspoons lang tayo a day for women, for men naman 9 teaspoons a day. So, more than that, magiging harmful na siya sa ating katawan. So, hanggang 25 grams lang tayo kung tutusin. And yung mga anak natin, syempre, dapat let's also watch their sugar intake. Kasi nga bata pa lang, 'di ba? Yun nga yan galing yan sa American Heart Association. Yung source natin diyan.
And then there are other names of sugar. So tingnan nyo rin, yung yan nga, high fructose corn syrup, maltodextrin, fructose, sucrose, lactose, fruit juice concentrate, galactose. So marami forms of sugar. Kaya yan, meron ding barley malt syrup, okay? So nilagay ko sa picture na yan, iba yung barley malt syrup, okay? Baka sabihin nyo, ito yung barley grass. Yan din yung barley, pero yan yung bunga. Okay? So mapansin nyo, yan yung grains. Okay? So meron din kasing tamis yung grains na yon, so ginagawa din siyang sugar. Pero hindi yan yung barley grass natin, which is the leaf or yung damo na part. Yan. Kung papanoorin nyo rin, napakadami na rin mga mga gumagawa ng videos. Isa dito si Vision, na gumawa siya ng video, nag-viral to. Actually, ang ganda ng video na ginawa niya kasi yung mismong Milo Company, kasi inano niya dito yung Milo Company, yung Nestle, dahil sa dami ng sugar na nilagay nila. For example, yung Milo, meron siyang maltodextrin, which is not good for our health, no? Sabi niya nga, i-google niyo yung maltodextrin, tapos yung cereals naman, yung mga cereals din, punong-puno din pala ng sugar, glucose syrup, maltodextrin, ayan, sabi niya ganyan, ang number one na ingredients ng mga cereals, sugar, tapos palm oil, glucose syrup, maltodextrin, cornstarch, salt, sabi niya. So, yan yung pinapakain natin sa mga anak natin at sinasabing healthy. Kung titingnan nyo kung ano yung dangers ng maltodextrin, ayan, so ini-spike yung blood sugar, it suppresses the growth of probiotics, gawa siya sa genetically modified corn or mga GMOs, yung mga GMOs na yan, may mga research that has been linked to a number of health issues like Alzheimer's disease, cancer, kidney damage, antibiotic resistance, ganyan. And then, it can also cause allergic reaction or side effects, and wala siyang nutritional value. Ito yung nakakatakot kasi tingnan nyo yung mga iniinom ninyo, baka meron silang maltodextrin kasi kalat yan sa ginagamit natin. Okay? So, isa sa mga nakita ko to na product na barley din siya, ang sabi healthy, pero tingnan nyo, meron siyang maltodextrin, sugar, and sucralose. Okay? So, beware tayo sa mga ganyan, no? Kailangan nagbabasa tayo ng labels. And kung titignan ninyo, sabi, okay, wag na tayong uminom ng soft drinks, pero doon na lang tayo sa Diet Coke at saka Coke Zero kasi zero sugar ang Coke Zero, di ba? Pero kung titingnan nyo, ano yung pinalit nila sa sugar? Aspartame naman. Okay? Aspartame. So, ang aspartame is an artificial sweetener. So, ang aspartame, hindi yan natural. Ang makikita nyo yan sa mga sugar-free products. And minsan makikita nyo yan sa mga cooking sauces, minsan nasa mga candies, nasa mga medicines ng mga bata, cereals, yung aspartame. Diet Coke, yung mga yan. Okay, so ito makikita nyo pag nag-research kayo, actually yung Splenda tsaka Equal, ang laman yan aspartame, artificial sweetener. So makikita nyo kung ano yung mga problems sa aspartame, yung mga issues dyan, iba't iba, nagkukos siya. According to studies, nagkukos siya ng birth defects, cancer, diabetes, emotional disorders, epilepsy, seizures, di ba? Parang nakakatakot. Yan, too much of aspartame. Yan yun. Kung sabi nila kasi kung konting-konti lang, okay lang daw. Pero too much of it will cause problems sa ating health. Okay? So, ang kinagandahan dyan, Salveo barley grass is a good detoxifier. So, yung mga toxins na pumapasok sa ating katawan, tumutulong siya para ilabas ito. Nililinis niya yung ating katawan. Kasi di ba kung araw-araw nga, sabi dun sa video, naliligo tayo, dapat nililinis din natin yung loob ng ating katawan. Kasi kahit sabihin mo na, hindi naman ako mahilig sa sugar rich, hindi man ako mahilig sa milk tea, hindi ako mahilig sa Starbucks, hindi ako mahilig sa mga cakes, di ba? Pero alam nyo ba na yung mga ibang pagkain na hindi nyo inaakalang may sugar, meron palang sugar. Okay? Example na lang, ketchup, ganyan, tomato sauce, yan. So akala mo parang hindi ka mahilig sa matamis, pero yung ibang nating kinakain, hindi natin namamalayan na ang dami pala nating nakakain na sugar. Ano pa ba? Meron pa akong nakita, oyster sauce, toyo, gano'n. Tingnan nyo, okay? Check the food labels. Yan. So, barley grass is also good in fighting addiction, specifically yung sugar addiction. So, when you take a lot of Salveo barley grass, ang gagawin niya, i-correct niya yung dila mo. Okay? Kasi yun ang napansin kong nangyari din sa akin, no? And yun din ang nakikita ko sa mga anak ko. Yung mga anak ko kasi hindi sila mahilig sa mga matatamis. Kasi 'di ba parang normally alam natin yung mga bata mahilig sa mga sweets.
Pero dahil everyday ginagawa nilang tubig, yung Salvia barley grass, napansin ko na hindi sila mahilig sa matamis. Sila yung mga bata na hindi nila papansinin masyado yung kakain sila, pero hindi too much. Unlike ako, nung bata ako, as in, kung kumain ako ng mga chocolate cakes, mga ganyan, ice cream, grabe akong kumain sa dami. Pero, pag nagtitake kayo ng Salvia barley grass, ito yung mangyayari sa inyo, mare-regulate yung sugar consumption ninyo. Kumbaga, di ba yung dila natin first line of defense, babalik siya sa sensitivity. Okay, dahil na i-eliminate yung mga toxins, and so yun nangyayari, parang mas nagiging sensitive yung dila mo. Alam mo na when you're having too much sugar. Yun. Okay? So, tingnan naman natin yung ating healthcare system. Okay? So, sa healthcare system, kung mapapansin ninyo, hindi nila ginagamit yung term na cure. Okay? Ang ginagamit nila alagi ay treatment. Di ba? So, bakit kaya treatment ang ginagamit sa ng ating mga medical or professionals or health practitioners? Ang sabi kasi, pag cure, usually refers to a complete restoration of health pag sinabi mong cure. Ang treatment naman refers to a process that leads to an improvement lang. So, improvement lang kapag treatment. So, mapapansin nyo, pag pumunta tayo sa mga doctors, ang ibibigay nila sa atin, usually, let's say may sakit ka sa puso, bibigyan ka nila ng maintenance, di ba? Kasi, yung gamot na yon, i-improve ka niya, pero hindi ka niya papagalingin. Tama? Hindi ka nila bibigyan ng cure. Okay? So, sabi, cure comes from the Latin word to care. Okay? And treatment means to deal with. Okay? So, bakit kaya hindi tayo binibigyan ng cure? Ayan. So, may nilabas na statement before na ang sabi, it's official, curing patients is bad for business. So, kung titignan nyo dito, ang sabi ni Goldman Sachs, no? Sabi niya, yung treatment daw ay hindi maganda sa negosyo dahil curing patients daw is not a sustainable business model. Okay? So, kung titignan natin, yung pharmaceutical, medical industry is still a business. Negosyo pa rin yan. So, ayaw nilang mag-develop ng drugs na i-cure ka kasi once na-cured ka na, babalik ka pa ba sa kanila? Hindi na. 'Di ba? Dito sa article na 'to, nakalagay pa, okay, kung magde-develop kami ng cure, are you willing to pay $1 million for it? Ganon. Kasi minsan lang sila kikita. So, kumbaga, yung research nila, masyadong malaki yung ginastos nila sa research, tapos kung kung isang beses lang mo bibilhin sa kanila, hindi siya worth it na pagtuunan nila ng pansin. So, mas gusto nila yung mga treatment lang para yung mga lifetime maintenance, yung mga ganon, yung pabalik-balik na sakit, yan, gusto nila, gusto nila parang mag-improve ka lang ng konti, pero hindi talaga totally na ma-cure ka, okay? So, kung titignan natin, i-analyze natin sa statistics, yung revenue ng mga worldwide pharmaceutical market ng 2020, nasa 1.27 trillion US dollars. Okay? Trillion yan, at saka US dollars. Yan, no? Tignan nyo. Okay? So, yung pharmaceutical industry, isa siyang malaking negosyo. It is a $1 trillion industry. Yan. So, 2020 yan, no? And then, yung cancer naman is actually, yung oncology is the study of cancer, kung papansinin niyo dyan, yung 2019, nasa 145 billion US dollars. Nandun yung pinakamalaking bulk ng income nila. Nasa cancer, number 2 nasa diabetes. Ayan, so makikita nyo yung kung saan nanggagaling yung revenue ng mga pharma. So kung napakalaki ng kinikita nila sa cancer, magde-develop kaya sila ng cure for cancer? Parang malabo di ba? Kaya hanggang ngayon, kaya wag ka magtataka bakit hanggang ngayon hindi pa sila naglalabas ng cure for cancer dahil napakalaki ng kinikita sa cancer. Kahit nga dito sa Philippines, pag nagkaroon ka ng cancer, baka minimum 1 billion yung gastusin mo sa mga radiation therapy mo, sa mga chemotherapy mo. So, isa din siyang malaking negosyo, yung cancer. And yun nga, Western medicine, they treat the body like a machine. Okay, halimbawa, may sakit ka sa puso, bibigyan ka nila ng para sa puso, gano'n, di ba? So, parang machine, kaya may problema sa mo, bibigyan ka ng surgery, papalitan nila, i-replace nila. So, they treat the body like a machine. Pero sa Eastern medicine, like for example sa Japan, ganyan, sa China, they treat the body na kabuuan, yung kabuuan ng body. Holistic yung approach ng Eastern medicine. So, magkaiba sila ng Western medicine, no?
So, kung titignan din natin yung leading cause ng death sa Philippines, yan. So, number 1 dyan yung heart disease. Okay, number 2, yung stroke, vascular diseases like stroke or heart attack. Pneumonia, number 3, number 4, cancer. Number 5, tuberculosis. 6, accident. 7, COPD or ang tawag sa COPD ay chronic obstructive pulmonary disease or simply lung disease. At saka number 8, diabetes. So, ang source ko dyan ay yung DOH.gov. Okay? So, sabi niya, what are the leading causes of mortality in the Philippines? So, lahat ba tayo mamamatay? Lahat ba tayo mamamatay? Diba? There's only two certain things daw in the world, death and taxes. Okay, so number 1, death. Lahat naman talaga tayo mamamatay. Meron lang hangganan ang buhay natin. So, pili ka, how do you wanna go? Okay? So, halos lahat, kung mapapansin nyo, from 1 to 8, okay? Isa lang dyan yung hindi regarding sa health, di ba? 7 out of 8 ng nakasulat dyan ay actually preventable. Pwede mo silang ma-prevent. Kumbaga, kung papalitan mo yung kinakain mo, yung lifestyle mo, pwede mong ma-prevent yung mga yan. So, yung heart attack, yun yung pinaka hindi natin gusto na way ng pagkawala sa mundo, di ba? Kasi bakit? Masyado siyang sudden. Hindi ka man lang binigyan ng symptoms, masyadong ito yung mga namamatay sa heart attack, 'di ba? Parang biglaan, ito yung pinakaayaw nating lahat. Biglaan kang mawawala sa mundo. So, 'yan kapag kumbaga pag nasumpong ka na, 'di ba, yung chance mo of survival ay napakaliit na lang. Kaya kung titingnan ninyo yung worldwide na cause ng death globally, okay? Makikita nyo dyan, number 1, heart disease. Alam nyo kung ilan? Nasa 9 million yung namatay noong 2019 dahil sa heart disease. Sa stroke naman, nasa more than 6 million. So, kung ito-total nyo yan, okay, number 3, pulmonary disease. Ito, global to, worldwide ito. Nasa 15 million. Kung ito-total naman yung 1 and 2, yung heart and vascular disease, nasa 15 million yung namatay dahil sa heart disease. Okay, that's 2019. So, noong 2020, nagkaroon tayo ng pandemya, di ba? Nagkaroon ng COVID happened. Ngayon, yesterday, I checked kung ilan na yung namatay sa COVID. Alam niyo kung ilan deaths sa COVID? Noong as of June 10, 2021, so more than 1 year na rin, di ba? Nasa 3.76 million. So, kung ikukumpara niyo siya dun sa heart disease and vascular diseases, 15 million times 5 yung namatay sa heart problem. So kung titignan niyo yung epidemic natin ay nasa heart disease talaga, yung epidemya. Pero hindi natin pinagtutuunan ng pansin. Busy tayo sa COVID, pero ang dami pa lang namamatay sa heart attack. Heart disease na lang 9 million eh. Stroke 6 million, mas marami pa rin sa COVID. 'Di ba? And kung titignan mo, pag na-hospital ka ngayon, grabe, may mga news na nakikita nyo pag na-hospital kayo, di ba? Laboratory test pa lang, 178,000. Ito, nakita ko, isang bill. Bill ito sa COVID, nasa 1.1 million. Grabe, di ba? So kapag ngayon, mas mahal magkasakit, mas mahal ma-hospital. Bakit? Kasi marami pa silang gagawing test sa'yo para sa COVID. Kahit na hindi naman COVID yung case mo, kailangan mong matest ng iba para ma-ensure na hindi ka-COVID. So, meron bang mga nababankrupt, naghihirap dahil na ospital, nagkasakit? Meron ba? Meron, di ba? Merong mga pamilya na nauubos yung savings, minsan nasasangla pa yung bahay kapag merong nagkasakit sa kanila. So, kaya napaka-importante ng health. Yan. So, eto nga nakita ko eh. Yan ambulance na lang. Sabi ko, what? 16,000 ambulance? Okay, 16,000. So, kung hindi siya libre sa barangay ninyo, yung babayaran mo sa private hospitals ambulance ay 16,000 for a round trip. Imagine mo, ambulansya pa lang yan, 16,000 na agad babayaran mo. So, hindi talaga dapat tayo ay magkasakit, di ba? Ito nga sabi ni Hippocrates, it is far more important to know what person the disease has than what disease the person has. Nagets nyo ba? Ang sabi niya, hindi daw mas importante na malaman mo kung anong klaseng tao ang may sakit kaysa sa malaman mo kung anong sakit meron ng tao. So, ang ibig sabihin lang ni Hippocrates dito,
kapag nagkaroon ka ng sakit, wag mo siyang i-isolate yung sakit. Tignan mo yung buong person. Kung ano yung lifestyle niya, ano yung ginagawa niya, ano yung state of mind niya, gano'n. So, mas malalaman mo kung paano mo mati-treat yung disease if you know what kind of person yung merong sakit na yun. Okay? And sabi din ni Hippocrates, si Hippocrates siya yung father of medicine, no? So, ang sabi niya, foolish the doctor who despises the knowledge acquired by the ancients. Okay. Kaso nga lang, ang mga nangyayari sa panahon ngayon, di ba, dahil modern na daw tayo, meron ng mga medicines, kaya parang ini-ignore na yung talagang knowledge na na-acquire ng ating mga ancients regarding sa healing. And isa pa sa makita ko, people are fed by the food industry which pays no attention to health and are treated by the health industry which pays no attention to food. Okay? Pero, kung tutuusin, food plays a vital part in determining our health. So, you cannot ignore food if you want to be healthy. So, let's talk about natural food for healing. Yan. Alam nyo ba kung sino yung best manufacturer ng food? Ang best manufacturer ng food ay ang nature. Okay? Ang sabi nga sa Genesis 1 verse 29, then God said, "Look, I have given you every seed-bearing plant throughout the earth and all the fruit trees for your food." So, ibig sabihin, binigyan na tayo ng pagkain ni Lord. Nung ginawa niya tayo, nilagay niya tayo dito sa mundo, binigyan niya tayo ng pagkain. Yun yung mga plants. Okay? So, kaso nga lang, di ba, hindi tayo, kumbaga dahil sa marketing, sa napapanood natin sa TV, sa mga commercials, kaya nai-influence tayong kumain ng mga man-made food. Pero kung tutuusin, kung gusto natin improve yung health natin, nandiyan lang naman yan sa nature. And sabi din ni Hippocrates, kung gusto, let food be thy medicine, and medicine be thy food. Ayan. Tapos another Bible verse, ang sabi, sa Ezekiel 47:12, on the banks on both sides of the river, there will grow all kinds of trees for food. Their leaves will not wither, nor their fruit fail, but they will bear fresh fruit every month because the water for them flows from the sanctuary. The fruit will be for food, and their leaves for healing. Okay, nagets niyo ba? Yung last line, yung fruit kasi, ang ibig sabihin ng fruit, hindi naman yung prutas. Ang ibig sabihin ng fruit dyan, bunga. Okay? So, yung bunga, kasama dyan yung mga vegetables, di ba? Kasi bawa, yung mga ampalaya, yung mga sayote, di ba? Bunga yan ang tawag dyan. Okay? Kasi isa lang yung tawag sa English eh. So, yung bunga, yan yung ating pagkain, and yung mga dahon will be for healing. Okay? So, ibig sabihin, yung kailangan natin nasa nature. Okay? So, yun ang kinagandahan sa Salveo barley grass. Kasi si Salveo barley grass, ang barley grass has been around for more than 10,000 years na. Okay? Our ancestors clearly know this as well. Alam nyo ba, yung first known usage of barley grass, ayun nga, more than 10,000 years pa. So, ginagamit na yung barley grass para sa pagkain, pang-treat sa kanilang mga health issues, skin inflammation, liver problems, and mga blood issues. Yan. So, noon, yung mga ancestors natin, alam na nila yung value ng barley grass. Kaso nung naging modern na yung times natin, ayun, na-overlook yung health benefits ng barley grass. And alam nyo ba, sino yung oldest people in the world? Alam niyo kung sino oldest people in the world? Yung mga Sumerians, di ba? So, yung barley was a major food source in the ancient times. Yung mga Sumerians, meron nga silang god for barley. Kasi ganun ka-importante yung barley for the Sumerians. Kasi alam nila yung benefit ng barley. And alam nyo ba na yung first official currency in the world is barley? Oh, wow, bago yan, di ba? Dahil noon, di ba, wala pang pera, barter pa lang, they exchange something for kung ano man yung kailangan nila nung time na yon, ginamit nila yung barley as the first official currency. Ganoon ka-importante yung barley. Even the Roman gladiators are known as hordeari or barley eaters. Okay? Yung mga gladiators, di ba, kailangan ba nila ng energy? Kailangan ba nila ng lakas, ng malaking katawan para sa pakikipaglaban nila? Yes, di ba? So, nagulat sila na most of the yung mga gladiators ay mga
ano pala sila, parang they ate mostly mga plant-based, ganon. So, nung hinukay nila nahukay nila yung mga remains, yung bones ng mga gladiators, nakita nga nila na halos plant yung kinakain ng mga gladiators. Plus, yun nga, sa history, they have been known as barley eaters kasi matakaw silang kumain ng barley. So, ibig sabihin, nakakalakas talaga yung barley kasi gladiators pa lang, alam na nila, di ba? Alam na nila na lumalakas sila sa barley. Okay? So, hindi protein, hindi meat yung kinain nila. Kasi di ba tayo parang pag fitness, pag gusto mo magpalaki ng muscle, ang una nating naiisip, meat, di ba? Pero not the gladiators. Ginamit nila ay barley grass. Okay? So, yan, no? Even in the ancient times, yan. Kung titingnan mo din yung barley was mentioned in the Bible 37 times. So, sa Bible pa lang, sa panahon ng Biblia, kitang-kita na kung gaano ka-importante yung barley sa kanila. And sabi sa Deuteronomy 8 verse 7 to 8, "For the Lord thy God bringeth thee into a good land." Okay, pansinin yung word na good land. A land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hill. So, yung good land na sinasabi ni Lord dito, a land of wheat and barley and vines and fig trees. And pomegranates, a land of oil, olive, and honey. Yan. So, may barley dyan. So, ibig sabihin, ang good land ay may barley kasi nga important yung barley talaga sa ating health. Yan. So, na-rediscover lang yung barley ng isang pharmacologist, doctor, scientist, inventor, and entrepreneur na si Dr. Yoshihide Hagiwara. Okay? So, I think around 1960s, nung na-rediscover. Okay? Rediscover lang yung barley grass. So, ganito kasi yan, si Dr. Yoshihide Hagiwara, meron siyang pharmaceutical company. Okay? In short, ang business niya before, gumagawa siya ng mga gamot, mga prescription drugs. Okay? So, one time, dahil sa exposure niya sa mga chemicals sa kanyang factory, nagkaroon siya ng sakit. And siya mismo, na-experience niya na sa mga gamot niya, hindi siya gumagaling. Okay? Kaya, ang ginawa niya, naging sa kanya yon, parang wake-up call, na yung palang business niya, hindi naman pala nakakatulong sa mga tao, kaya, dinevote niya yung life niya para mahanap niya kung ano yung pwedeng makapag-cure sa mga tao. So, for 13 years, si Dr. Yoshihide Hagiwara, nag-aral siya ng more than 200 na klase ng halaman at mga gulay. Okay? More than 200 plants yung inanalyze niya chemically. Pinag-aralan niya. Imagine 13 years niyang ginagawa yon. Tinignan niya yung mga nutritional profile niyan. And kung gusto niyong malaman kung ano yung naging resulta no, nandito sa book na ginawa ni Dr. Yoshihide Hagiwara, which is The Green Barley Essence. Ang tawag niya dyan, barley grass is the ideal fast food for the human race. Kasi napag-alaman niya sa lahat ng inanalyze niya na plants, ang barley grass yung number 1. Okay, ulitin ko, hindi number 2, kasama din yung inanalyze din yung wheatgrass, hindi number 2, hindi number 3, ang barley grass ang number 1 pagdating sa nutritional profile. Okay? Pagdating sa nutrition, ang barley grass yung number 1. And siya daw yung most prolific and most balanced. And it is the only vegetation on earth na pwede daw sa bata hanggang sa pagtanda. Kaya tinawag niya itong ideal fast food for human race. And what amazed him, okay, partly nabasa ko kasi itong book na to, and na-amaze siya sa barley grass kasi yung lasa. Natuwa siya dun sa lasa. Kasi 'di ba parang kung ito sobrang siksik sa nutrition nito, pero kung lasa mapait, mapakla, 'di ba? Parang ang hirap inumin. Pero natuwa siya kasi yung lasa masarap. Kaya niya sinabi na ideal fast food for the human race. Ibig sabihin, actually na-experience ko to, no, yung kapag nasa labas ako tapos wala akong time kumain kasi sobrang busy ko, umiinom lang ako ng Silvio Barley Grass. And somehow yung hunger ko, medyo na-fulfill yung hunger ko. Kaya siya fast food eh. Parang mabilis na pagkain. Okay? Ideal fast food. So, instead na yung mga fast food na gaya ng McDo, Jollibee, di ba? Barley grass na lang. So, yan, no? Kung titignan ninyo, so inanalyze niya yung nutritional profile ng barley grass and yun nga, sobrang siksik. So, kumpleto ito sa vitamins. Okay? Lahat ng essential vitamins na kailangan natin nasa barley grass. Meron din tong mga minerals. Meron siyang 300 plus enzymes. Okay?
Alam niyo, sobrang dami ng enzymes na yan. Hindi pa lahat dyan na pag-aaralan ng science. Okay? So, posibleng merong enzymes dyan na maganda talaga sa health natin, pero hindi pa nadi-discover. Hindi nga, wala pang ang pangalan yung ibang enzymes eh. Okay? So, meron din tong chlorophyll, meron siyang dietary fiber, at meron siyang 20 amino acids. Yan. So, dietary fiber. Actually, 29.5% nito ay fiber pag kinain, pag yung ininom mo siya. Kaya pag mapapansin nyo sa Salvia barley grass, hindi siya natutunaw. Okay? Pag tinimpla nyo yan, di ba? Hindi siya matutunaw. Pag hindi mo ininom agad yan, di ba bababa yung barley grass? Hihiwalay siya ulit sa tubig. Kasi may fiber siya. Okay? Yun yung reason. Kaya hindi siya humahalo sa tubig dahil dun sa fiber niya. So, 29% pag uminom ka niyan, may fiber. Kaya somehow, mabubusog ka. O kaya yung sabi nga dun sa ibang testimonials natin, mahaba daw yung busog nila kapag uminom sila ng Salvia barley grass, di ba? And then yung protein naman niya, okay, nagva-vary to depende sa, usually nasa 27 to 30% yung protein nito. Dahil nga, rich siya sa amino acids. Ano yung mga amino acids? They are the building blocks of protein. Okay, so meron din tong fat, meron tong superoxide dismutase, yan, mga enzymes tong mga to, GABA, tryptophan, flavonoids, polyphenol, sobrang dami. Alam niyo sa isang glass, imagine, isang glass, may vitamins, may minerals, may enzymes, may chlorophyll, sobrang dami nang naiinim nyo sa Salvia barley grass. And kung gusto nyo malaman yung kumpletong laman ng Salvia barley grass, eto siya. Yan, so may sodium, may carbohydrates, dietary fiber, protein, fat, yan. Sobrang dami, so hindi ko na isa-isahin ha. So makita nyo dyan, may iron, magnesium, manganese, molybdenum, potassium, zinc, chlorophyll, yan. Phosphorus, chromium, copper, calcium, vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12. Actually, yung vitamin B complex, meron siya. May vitamin C, may vitamin E. So, lahat ng 13 essential vitamins, okay? Di ba sabi ko kanina, pag sinabing essential, kailangan siya ng katawan. Kasi hindi natin napoproduce. So, ibig sabihin, kung di ka nakakain ng gulay, hindi ka nakakain ng prutas, makukuha mo yung essential vitamins na kailangan ng katawan mo, lahat ng essential vitamins, makukuha mo from Salvia barley grass. Okay, lahat yan makukuha mo. And merong isang vitamin dyan na very rare, yung vitamin B12. The cyanocobalamin, okay? So, yung vitamin B12, very rare yan. Bakit ko sinabing very rare? Hindi lahat ng prutas at gulay merong vitamin B12. In fact, yan ang number one problem ng mga vegan or vegetarian, yung vitamin B12. Kasi yung vitamin B12, meron yung meat. So, kapag hindi ka kumakain ng meat, nakukulangan sila sa vitamin B12, which is very important din sa ating health. Essential vitamin nga siya, di ba? So, yung ibang mga vegan or vegetarian, nagtitake sila ng vitamin B12 supplements. Pero, yun nga, yung supplements na mga synthetic, na pag-alaman na hindi sila maganda sa ating health. So, if you know people na vegetarian or vegan na hindi kumakain ng meat, maganda rin supplementation sa kanila yung Salvia barley grass because of vitamin B12. Okay? So, meron din tong protein. Okay? So, yung meron din siyang 9 essential amino acids. Ang sabi ko sa inyo, pag tinawag yan na essential, ibig sabihin hindi yan napoproduce ng katawan. We have to get it from outside source. Okay? So, nilagay ko dyan kung bakit importante yung essential amino acids. Hindi ko na isa-isahin. Ayan, ang hihirap pa ng mga pangalan nila, di ba? So, yung 9 essential amino acids na yan, yan yung mga building blocks of protein, di ba? So, nakakatulong sila sa formation of hemoglobin, ganyan. Kaya nga, may mga testimonials tayo regarding na-increase yung red blood count nila, yung mga gano'n, di ba? Meron din tayo na ginamit sa dengue. Kasi di ba sa dengue naman yung blood platelet, yan. And then meron din siyang promotes healing of skin, broken bones. Yan, broken bones, di ba? Kasi it promotes healing of broken bones. Meron din kami isang testimonial naman na napila yan siya. Tapos ang bilis daw ng healing sa kanya. Actually, nasemento yung kamay niya. Tapos ang bilis ng healing. So, nakakatulong pala siya talaga sa broken bones. And then, dami. Production of red blood, white blood cells, treatment of anemia. So, kung anemic ka, tapos inhibits, yan. Basahin nyo na lang. It reduces blood cholesterol levels, increases the antioxidant levels of glutathione. So, meron siyang methionine, no, na binuboost niya rin yung glutathione levels ng katawan natin. So, meron din siya na nakakatulong sa collagen, production of collagen.
Kaya maganda siya sa skin eh. It enhances learning, memory, mood, alertness. Ayan, prevents fatty buildup in the liver. Ayan, so parang binasa ko na rin lahat. Tapos yung tryptophan, yun, it exerts a calming effect. Kasi ano siya, it's a precursor of neurotransmitter serotonin. Ayan. Okay, so sabi nga, ayan, nabanggit ko na, barley grass, the only vegetation on earth that can supply nutrition from birth to old age. So, from 6 months and up, pwede nang uminom ng Salveo barley grass. Actually, pwedeng 4 months basta kumakain ng solid food. Okay, so bakit hindi siya from pagkapanganak? Kasi, hindi pa develop yung digestive system ni baby. Pero once na kumakain ng solid food, for example, 4 months, nag-start na siya mag-solid food, pwede nang isabay yung Salveo barley grass. Okay? So, yung Salveo barley grass natin is a whole food supplement. Okay? So, wala tayong hinalo dyan. 100% pure, no additives, no preservatives. Okay, from dahon, pinatuyo lang yan, tapos dinurog. Okay? Hindi dinurog parang liniitan. So, pinowderize. Okay? Up to 80 microns. So, yung 80 microns, sobrang liit niyan, yung 80 microns. Yung 80 microns, readily absorbable na yan. It doesn't require digestion anymore. Diretso na yan. Kaya mabilis kaya yung Salveo barley grass is fast-acting dahil niliitan siya up to 80 microns. Parang dinigest na din siya. Okay? So, yan, no? Napakaganda, lalong-lalo na sa mga bata. Sabi nga nila, start them young. And instead na bigyan natin sila ng Milo or ng mga sugary na drinks or mga fruit juices na hindi natin alam, yung mga fruit juices pala, punong-puno ng fructose, diba? Bigyan na lang natin sila ng Salveo barley grass. Yan. So, Salveo barley grass, sabi ko nga kanina, is a complete protein kasi meron nga siyang 9 essential amino acids plus 11 non-essential amino acids. So, total of 20 amino acids. So, maganda siya sa mga na gusto ring mag-build ng muscles. Diba kanina pinakita ko sa inyo mga 29% yung protein niya. So, rich in protein si Salveo barley grass. So, dun sa mga nag-workout, nagpapalaki ng katawan, okay, maganda ding i-take si Salveo barley grass. Okay? So, Salveo barley grass is also very effective in the treatment of rheumatoid arthritis dahil very rich nga siya sa minerals, sa calcium, kaya nakakatulong siya dun sa mga may bone problem. Yan. Salveo barley grass has also 37 flavonoids. Okay, ano ba yung flavonoids? Yung flavonoids, they are a large group of plant chemicals naturally found in many foods. Dati, akala nila, vitamins to nung una nilang nalaman ito, kaya tawag dito before vitamin P. Pero nalaman nila na hindi naman pala siya vitamin, kaya ngayon ang tawag na sa kanya ay flavonoids. So, nakakatulong din yung flavonoids para sa ating health. Yan. So, Salveo barley grass is actually anti-gout, no? It reduces blood uric acid. So, dun sa mga merong mataas ang uric acid, actually si Abzen, no? Na isa sa mga na-experience niya to, bumaba yung kanyang uric acid. So, gusto ko rin i-discuss yung tinatawag na oxidation. So, alam niyo ba yung oxidation? Yung oxidation is actually the loss of electrons or increase in oxidation state of an atom, ion, or molecule na chemical action. Okay, so in short, yung oxidation, ito yung pagtanda. Okay, pag sinabing tingnan nyo, example na lang yung apple. Diba? Nag-oxidize ba yung apple pag na-expose siya? Oo, diba? In fact, nagiging brown yan. Kapag iniwan mo yan, tatanda yung apple. So, nangyayari yan sa loob ng ating katawan. Okay? Merong oxidation sa loob ng ating katawan. So, similar siya sa apple, no? Na yung normal cell, nag-oxidize din yan. Kapag ang cause ng oxidation in the human body, yan isa sa mga reasons bakit tayo nagkakasakit kapag nagkakaroon ng oxidation. Okay, so ano yung mga cause or saan nanggagaling bakit nagkakaroon ng oxidation sa loob ng katawan? Number 1, psychological stress. Yan. So kapag sobrang stress ka, lagi kang negative, kaya dapat hindi tanggalin mo kapag negative ka, emotional ka, yan. Kasi naglalabas sila ng tinatawag na stress hormones, yung cortisol. Yan. So kapag naka-on, kapag stress ka, tapos ang dami cortisol na lumalabas sa katawan mo, yung immune system mo nagsha-shutdown. Kapag stress ka, yung immune system mo nagsha-shutdown kasi dahil na-on yung ating tinatawag na flight or fight response. Okay, so if you want to learn more about that, I suggest i-search nyo si Dr. Bruce Lipton. Okay, so hindi ko na sinama dito kasi masyadong marami explanation yon. Pero in short,
huwag kang magpa-stress. Dapat lagi ka lang positive, okay? Kaya tama yun, laughter is the best medicine. Kasi isa sa mga reason pala kung bakit tayo nagkakasakit dahil lagi tayong nasi-stress. Okay? So, meron pa yung number 2, rancid vegetable oil. Vegetable oils, nagkukos pala yan ng oxidation sa katawan. Yung mga pamprito natin, yung mga vegetable oils, canola, ganyan. So, sunflower oils, yung mga yan. So, hindi pala sila maganda, nagkukos sila ng oxidation. Smoking, yan, mga environmental toxins, pollution, air pollution, water pollution, exposure natin sa plastics, heavy metal, pesticides, kung ano-ano mga chemicals. And then, circadian rhythm disruption. In short, puyat or kulang sa tulog. So, nagkakaroon din pala ng oxidation kapag lagi kang nagpupuyat or kulang ka sa tulog. And then, infections, yan. And physical activities, kapag masyado kang maraming physical na trabahong ginagawa, nagkakaroon ng oxidation din sa loob ng katawan. So, ano ba yung ginagawa ng antioxidant? Okay, kaya siya antioxidant, ibig sabihin, ipe-prevent yung katawan mo na mag-oxidize, na tumanda. Okay? So, yung oxidant, kapag nag-oxidize ka, dalawa yung mangyayari sa'yo. Tatanda ka ng mabilis at saka magkakaroon ka ng sakit. Okay? O, yun, okay? So, ang ginagawa ng antioxidant, kasi pag nagkakaroon ng oxidation, yung atom mo daw, very scientific na to, no? Nagkakaroon ng free radical. Yung electron, yun, nawawala siya. Pero ang ginagawa ng antioxidant, dahil nawala yung electron, nagdo-donate siya ng electron para ma-stabilize niya yung molecule. Parang ganon. Okay? So, in short, basta kapag ang isang atom, oxygen atom, mag-oxidize siya, yung antioxidant tutulungan niya para hindi siya maging free radical. Okay? So, yung ginagawa niya. Okay? Ngayon, yun, sabi nila, kailangan natin mag-take ng mga supplements. So, ano ba yung mga antioxidants? Siyempre, nasa mga fruits and vegetables yung antioxidants. Tama, di ba? Pero minsan, sabi nila, kailangan daw mag-take tayo ng supplement. So, ano bang pagkakaiba ni Silvio Barley Class sa ibang supplement? So, eto, pakita ko sa inyo na yung dangers ang vitamin C daw is a antioxidant. Tama ba? Si vitamin C. Pero, yun nga, hindi lahat ng vitamins ay pare-pareho. Meron pong synthetic at saka unnatural vitamins. Okay, so beware. Kung titignan nyo dito sa study na to, ascorbic acid has been linked to DNA damage. So, it's doing more harm than good. Ang sabi niya, it increases oxidation. Yung ascorbic acid na synthetic at unnatural, it increases oxidation. Pansin nyo, according dun sa studies. So, ang hindi natin alam, nagkakaroon pala tayo ng vitamin poisoning dahil nagtitake tayo ng too much, masyadong mataas yung dosage ng tinitake natin na hindi normal or hindi natural. Kaya nagkakaroon ng poisoning, nadidestroy lalo yung ating health. So, yung mga synthetic vitamins, they are isolated at saka not bioavailable. Ang ibig sabihin ng isolated, mag-isa. Okay? Yung ibig sabihin isolated. Kinuha mo lang, bawa ascorbic acid, kinuha mo lang ascorbic acid, tapos kumuha ka ng maraming ascorbic acid, nilagay mo sa tablet or sa capsule. Okay? Pero most of the vitamins ay mga synthetic. Pero yung vitamin C na nasa loob ng Savio barley grass ay natural. Okay? Yan. So, si Savio barley grass is a great source of natural vitamin C kasi food source siya. Si Savio barley grass is a whole food. Ibig sabihin ng whole food, hindi siya in-isolate. Hindi kinuha yung vitamin C sa leaves ng barley grass tapos nilagay sa capsule. Hindi siya ganon. Buong pagkain ang ibig sabihin ng whole food. Buo siyang nilagay sa capsule. Hindi siya in-isolate. Kaya natural yung vitamin C na nakukuha nyo kapag nag-take kayo ng Savio barley grass. Okay? So, kung titingnan nyo, yan. Sabi, man-made vitamin C is erroneously thought to be ascorbic acid. This is simply the outer shell of natural vitamin C. So, ang akala natin ng vitamin C ay ascorbic acid, pero hindi. Outer shell lang daw yan ng natural vitamin C. Kaya, it lacks the life force, the enzymes, the energy of natural vitamin C. Kasi kung titignan nyo, yung totoong vitamin C, food complex, okay, hindi lang yan isa. Okay, marami pa siya. Merong factor P, bioflavonoids, rutin, ayan, tyrosinase, factor J, factor K. So, marami siya, hindi lang siya ascorbic acid. Pero yung tinitake natin, yung lang, isang part lang yung tinitake natin and in high concentrated doses. Kasi yung vitamin C na kailangan lang natin sa ating katawan is actually 60 milligrams lang per day yung kayang absorb. So, kung nagtitake ka ng 500 milligrams, lalo na yung mga 1,000 milligrams, it becomes toxic to our body. Okay? Lalong-lalo na tinatamaan dyan yung liver mo at saka yung kidney kasi sila yung filters ng ating body. Okay?
So, beware of yung mga synthetic. Hindi lahat ng vitamin C ay pare-pareho. So, ako, ang suggestion ko sa inyo, kaysa mag-take kayo ng mga synthetic na vitamin C, mas maganda na kumain ka na lang ng prutas. Kasi marami, kahit naman yung gulay, like broccoli, meron yan mga vitamin C. Kaya yung vitamin C, hindi yan pinoproduce ng ating katawan kasi sagana sa vitamin C sa lahat ng mga prutas at saka gulay. So, hindi lang orange ang may vitamin C. Even broccoli may vitamin C yan. Maraming mga vegetables ang merong vitamin C. Pero yun nga, kung hindi ka kain ng mga gulay at prutas, pwede ka rin mag-salvia barley grass. Pero syempre, yung pa rin pagkain, sila pa rin yung best source ng mga nutrients and ng vitamins, di ba? So, antioxidants in food are packaged with cofactors and enzymes that enhance their action and are better absorbed than synthetic antioxidants. So, mas kilala sila ng ating katawan kasi nga, ano sila, isang, kumbaga, sa cast, hindi mo hinar yung main actor lang. Kinuha mo yung buong cast. Kaya yun yung maganda, yung whole food. Kasi they work synergistically together. So, hindi mo siya pwedeng tanggalin yung bida. Hindi mo pwedeng bida lang ang kunin mo. Dapat yung buong crew ng vitamin C. Okay? So, salvia barley grass is a very powerful antioxidant kasi nga maraming mga components kay salvia barley grass that makes it a very powerful antioxidant. And the best part is, salvia barley grass is a whole food. Okay? So, ibig sabihin, bioavailable. Madaling ma-absorb. Synergistic effects, mas mabilis. They work together. Colloidal means it comes with coenzymes and trace mineral activators. Hindi mag-isa. Ibig sabihin ng colloidal. Nutritionally balanced. Okay? Balance. Kasi kapag vitamin C, hindi mo malaman, kaya nga may overdosage yan. So, mosobra ka. Pero nutritionally balanced kasi yun na yung ginawa ni nature eh. Kaya balance yung mga nutrients doon. And syempre, walang side effects. Kaya, syempre, sa mga bata, di ba, mas maganda pa rin na bigyan natin sila ng natural na food supplement, whole food supplement. So, instead of giving them synthetic vitamins, alam nyo ba yung mga yan ay yung mga synthetic? Opo, synthetic pero pambata, di ba? So, isolated vitamins, man-made, and very toxic sa ating mga bata. Noon nga, baby pa lang yung bunso ko, actually 3 months pa lang nire-resetahan na yan ng doctor ng ano. Yung isa nga, wala kaming choice eh. Kasi hindi siya reseta eh. Bibilin mo na siya. Kasama na siya sa bill mo, yung vitamin, ng baby vitamin. Eh, nung time na yun, nagpapa-breastfeed ako. So, alam nyo, sayang lang kasi hindi man, yung mga anak ko, never silang nakatake ng mga ganyang vitamins. Kasi 6 months pa lang talaga sila, salvia barley grass na. And syempre, real food is the best, di ba? Kaya nga meron tayong factor na nagsasawa tayo sa pagkain kasi we have to eat variety of foods. So, salvia barley grass is only there as a support. Kumbaga, if hindi mo nakakain lahat ng nutrients na galing sa mga gulay, then you take salvia barley grass. But it is not a replacement for real food. So, syempre, dapat kumakain pa rin tayo ng mga masustansyang pagkain. And if we can train our kids to eat natural food, the better. Yan. Kung hindi naman, dahil may mga bata talaga na picky eaters, so, yon, pwede natin sila bigyan. Sanayin natin sa salvia barley grass. Mas maganda, 6 months pa lang, masanay na sila. Siguradong mag-a-adapt na yung dila nila. Kasi yung lasa ng salvia barley grass is an acquired taste. So, hindi siya agad-agad. Lalo na kung na-expose na yung dila natin sa mga sugar, sa mga processed food, iba na yung panlasa natin, kaya hindi natin agad magugustuhan sa salvia barley grass. Kasi ganun yung nangyari sa akin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, highly addicted ako sa mga junk foods, processed food, at saka sa mga sugar, sa mga sweets, ganyan. So, ayaw ko talaga yung lasa ni salvia barley grass before. Pero, yun nga, sa ikatagalan, ngayon, kayang-kaya ko na siyang inumin. At gustong-gusto ko na siyang iniinom. As in, nag-adjust na kasi yung dila ko eh. Nawala na kasi yung mga toxins eh. Nawala na yung sugar addiction ko. Kaya, sobrang ang sarap na niya sa panlasa kapag nasanay ka na. So, eating food rich in antioxidants also boosts your immune system and prevents cancer. Kapag marami kang antioxidants sa katawan, hindi ka magkakaroon ng, it prevents you from getting cancer. So, let's talk about cancer lang mabilis, no? Yung cancer, okay, so may papakita ko sa inyo yung pH scale. Yung pH scale, alam niyo yung pH scale, yung potential of hydrogen, ang neutral dyan is 7, okay? So, meron tinatawag na kapag nandun ka sa 0 to 6, acidic ka. Kapag 8 to 14, alkaline. Okay? So, alam niyo ba yan? Yung pH scale? Okay. Alam niyo ba, noong 1931, si Dr. Otto Heinrich Warburg, okay, nagkaroon siya ng Nobel Prize dahil na-discover niya yung root cause of cancer. Ito yung sabi niya, all forms of cancer have two basic conditions, acidosis and hypoxia.
Ang ibig sabihin ng hypoxia, lack of oxygen. Sabi niya, cancerous tissues are acidic whereas healthy tissues are alkaline. Sabi niya, deprive a cell 35% of its oxygen. Kapag kulang sa oxygen, yung cells, for 48 hours, magiging cancer cell siya. Okay, so nagets nyo ba? Na ang sabi niya, ang root cause of cancer kapag too much acidity, masyadong acidic yung katawan mo, kapag kumakain ka ng foods na high in acid, at kapag kulang sa oxygen. So, in his work, yan, yung meron siyang pinublish na work, yung Metabolism of Tumors, yun nga, in-explain niya doon yung acidosis and hypoxia, and dahil sa work niyang to, na-awardan siya, okay, Nobel Prize winner noong 1931, dahil sa work niyang ito. Pero, nabaon sa limot, okay, hindi nila finalo dahil sa modern medicine, di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, cancer is worth billions, US dollar billions yung negosyo sa cancer. So, dito sa work niya, ang sabi niya, kapag ang katawan mo alkaline, ang mga cancer cells hindi kayang mag-survive. Okay? So, hindi magsusurvive ang isang cancer cell sa alkaline environment. So, marami namang mga food that can make your body alkaline. So, most of the food na nakakapag-alkaline sa katawan natin ay mga greens. Okay? So, yan, nagbigay yung example dyan. Broccoli, cabbage, yan. So, kasama dyan cucumber, beans, kasama din, of course, yung barley grass. So, ano-ano ba yung mga acidic na pagkain? Meat, beef, yan, tuna, corn, sugar, vinegar. Halos, ano yung mas kinakain nyo? Alkaline o acidic? Alin yung madalas yung kinakain dyan? So, pati ketchup acidic yung pagkain na yon. Pati milk. Milk is also acidic, lalong-lalo na yung soft drinks. So, kapag madalas kang kumakain ng mga acidic na pagkain, kailangan mong balansihin yon. That's why you need Salvia barley grass to alkalize your body. Okay? So, yun din ang reason kung bakit isa sa mga top causes of death yung cancer. Kasi masyado ng acidic yung kinakain natin sa panahon ngayon. So, Salvia barley grass is a pH balancer. Okay? So, it helps restore the proper acid-alkaline balance sa katawan natin. The alkaline content of Salvia barley grass helps maintain the body's pH balance by neutralizing acids. It is especially high in minerals, including potassium, calcium, and magnesium, which help reduce acidity. Okay? Kaya nga meron tayong mga testimonials din kung bakit yung acidity nila bumababa. Diba? So, yan, no? Lalo na yung mga may ulcer, yung mga ganon, nakakatulong si Salvia barley grass. So, Salvia barley grass is highly alkalizing due to the amount of alkaline minerals it contains, gaya ng calcium, magnesium, manganese, potassium, to name but a few. Okay? So, napaka-powerful. It has a powerful ability para ma-restore yung balance na yun. And kapag alkaline, yung natin, pagbalansihan, hindi tayo acidic, mapoprotektahan tayo sa sakit, lalong-lalo na sa cancer. Yan. Salvia barley grass is also good for teeth and bones. So, yun, yung meron kasing calcium yan, so the calcium in barley grass can help prevent or reverse osteoporosis. It can also help keep your teeth healthy, especially when combined with the phosphorus that's also found in barley grass. Alam nyo ba, ito yung pinaka irony ng gatas. Diba? Pansinin nyo ako napansin ko to sa toddler ko na si Zedro, who is now 4 years old. Napansin ko nung naggagatas siya, okay, kasi after niya na breastfeeding, nasundan kasi, no, yung si Bunso. So, ang ginawa namin ay, syempre, parang natural na tayong mga nanay, di ba? Parang pagkatapos ng breastfeeding, ang gagawin natin, bibigyan natin ng formula milk, di ba? Ganun din ba sa meron bang mga mommies dito na after ng breastfeeding, bibigyan ng formula milk, parang yun yung na-program sa atin. So, napansin ko kay Zedro, yung ngipin niya, ang daling kapitan ng mga dumi. Akala ko naman, dahil parang nagmamature na siya, tumatanda na, kaya nagiging ganun yung ngipin niya. So, nagtataka kami, no? Yun pala, yung palang nagkukos pala nun ay yung milk, yung formula milk pala. So, sabi ko, bakit ganun? Di ba dapat milk is supposed to, dahil may calcium yan, dapat nakakatulong siya sa teeth and bones. Pero, ang nangyayari is parang dumadami pa yung plaque
ni Zedro, yung anak ko, dahil sa milk niya. And napansin ko na-compare ko kasi dun sa bunso kong anak, hindi nagaganon yung ngipin niya. Parang yung isa, hirap na hirap naming linisin. Yung isa, parang okay lang yung ngipin niya, ang ganda ng ngipin niya. Pero yun nga, nung tinigil namin, dahil nga sa research ko about sa milk din and sa Salvia barley grass, so ngayon tinigil na namin yung formula. Nung 4-year-old na toddler ko, hindi na siya nagpo-formula ngayon. Salvia barley grass na lang talaga iniinom niya kasi rich in calcium din naman sa Salvia barley grass. So sabi ko, hindi na niya kailangan mag-milk. So ngayon, nung tinigil namin siya sa milk, napansin ko, nag-improve. Yung ngipin niya, hindi na ganon na dumidikit yung plaque, ganon. So, yun, no, yung isa sa mga nakita ko yun sa milk. Yun, personal experience ko yun. Pero pansinin niyo din, no? So, ngayon, hindi na po nagmi-milk yung mga anak ko. Sa barley grass lang po yung pinapainom ko sa kanila kasi mas natural yung calcium, tapos wala pang sugar. Kasi isa sa mga dangers din ng milk yung sugar. So, baka din yung reason sa ngipin niya. Bakit ganun? And then, benefits of chlorophyll. Yan. So, Salvia barley grass is rich in chlorophyll. Yung chlorophyll, yun yung green pigment sa mga plants. Okay? Kung bakit green yung mga plants? Dahil sa chlorophyll. Ang chlorophyll is the most important constituents of plants. It allows plants to absorb light from the sun and convert it to energy. So, si chlorophyll, yan yung ginagamit nila para ma-absorb nila yung sunlight, tapos, i-convert nila sa energy, tapos maglalabas sila ng oxygen, di ba? So, ganun, di ba, yung mga plants, nagpo-provide silang oxygen sa atin, tayo kukunin natin yung oxygen, tapos yung carbon dioxide, kinukuha nila. So, parang exchange tayo, tama ba? Okay. So, kaya sobrang importante ng chlorophyll. Ngayon, yung chlorophyll, ang kinagandahan sa chlorophyll, kapag nag-take ka ng pagkain na may chlorophyll, para kang kumakain ng oxygen. Okay? It is a liquid, oxygenated sunshine, yung chlorophyll. So, di ba sabi kanina dun sa studies, ang mga cancer cells, acidic, at saka kulang sa oxygen. So, yun yung kinagandaan ng chlorophyll. Nagpo-provide siya ng oxygen sa mga cells, which makes them resistant to cancer. Ganun kaganda yung chlorophyll. Kaya maganda din kumain ng maraming green leafy vegetables because of chlorophyll. And then, ang tawag din sa chlorophyll ay green blood kasi pareho sila ng parang chemical composition or basta pareho sila ng blood natin. Kaya nga tinatawag siyang green blood. Pareho siya ng red blood cells. Kaya nakakatulong siya sa mga tao may problema sa blood. Naalala niyo ba yung isa sa mga testimonials natin, si Miss Marlene Ong, 'di ba? May polycythemia vera siya, which is an incurable disease. Ang polycythemia vera, sa blood yan, may problema siya sa blood. Parang too much naman siya, too much yung production ng blood niya, lumalapot. Okay? So, yun yung kinagandahan sa atin, yung mga may problema sa blood, ganyan, sa hemoglobin, RBC count, tama, nakakatulong yung Salvia barley grass. So, yung chlorophyll, pinupurify niya rin yung ang katawan natin, tinatanggal niya yung mga bacteria, antibacterial din siya, tapos meron din siyang anti-yeast effect. Okay? Anti-inflammatory, nagdi-detoxify din siya, yung digestion natin, improve niya, antiseptic, it kills germs, okay? Controls infections. So, it also neutralizes bad breath and body odor. O, di ba? Ang dami niyong benefits. It fights diseases, improves milk production for breastfeeding mothers. So, ito, napansin ko din to, no? Ang ganda ng milk production ko when I was using Salvia barley grass. So, meron din tayong isang testimonial na mom na napansin niya din na lumakas daw yung milk production niya because of Salvia barley grass. And then, it also contributes sa, skin health. Yan. It improves dull, tired skin, and helps get rid of blemishes and pimples. Ito, isa sa mga napansin ko din sa Salvia barley grass. Hindi ko na to, meron kasi akong eczema. Yung eczema, matagal ko ng sakit yun, parang elementary pa lang ako, lumalabas yun every now and then yung eczema ko. Tapos, hindi ko napansin, na simula pala nag-take ako sa Salvia barley grass, hindi na siya bumalik. Sabi ko, dati every year, lilitaw yan lalo na kapag malamig, dry season na, babalik yung eczema ko. Tapos mawawala, babalik, mawawala, babalik. Tapos hindi ko napansin, ngayon, na hindi na pala siya bumalik ever. So sabi ko, hindi ko napansin na wala na pala akong eczema dahil sa Salvia barley grass. Kasi di ba yung eczema, parang pabalik-balik yan. So, kung may kilala ko may eczema, very effective siya kasi nawala yung sa akin. Okay? Yan. So, Salvia barley grass has chlorophyll. And kung titignan nyo, nandito yung studies
from Medical News Today, nagkaroon ng studies na yung chlorophyll has a potential for cancer treatment din. Yan. So siguro dahil dun sa oxygen, no, yung sinabi ni Dr. Warburg about sa cancer cells na kapag binigyan sila ng oxygen, pwede silang mamatay, di ba? So yun siguro yung reason kung bakit nakakatulong siya sa mga may cancer. Ayan, no, nandyan, it prevents, slows cancer growth, yun yung mga studies sa colon cancer, lung cancer, yan. And then, bukod sa chlorophyll, okay, bukod sa, tingnan nyo, ano yung mga, bakit nakakatulong si Sauveo barley grass to fight cancer? Because, yung alkalizing properties niya, di ba? Highly alkaline siya. Tapos may chlorophyll siya na nagpo-provide ng oxygen, at meron pa siyang mga ibang cancer-fighting properties, kagaya ng superoxide dismutase, at saka yung P4D1 enzyme. Okay? So, kung titingnan ninyo, meron na rin tayong mga testimonials regarding mga cancer patients. So, si Ma'am Olive, meron siyang ovarian cancer. So, tapos meron din dito, yung iba comment lang, no? Hindi man namin alam, pero basta na lang sila nagka-comment. So, ito, ang sabi niya, I have 9.62 ovarian cysts in my left side. But since nag-Sauveo barley grass, ako, nakaubos ng isang box, nagpa-ultrasound ako last Monday, sobrang na-amaze ako sa result ng ultrasound ko kasi 3.7 cm na lang. So, lumiit yung cyst niya. Sobrang love ko talaga yung sabi. Imagine, after 1 box lang, lumiit na. ba? Diba? Kaya sinasabi nila yung barley grass talaga bukol buster. Ito naman, dahil sa Sauveo barley grass, habang nagkikimo ang asawa after 5 sessions in all lab chem results are low. But when he drink 2 boxes of barley capsule, alam ko noon, di na matutuloy yon last 3 session. Pero awa ng Diyos, after taking just 1 month, all lab chem results are normal. Including CEA, sinabay ko habang nag-chemo siya. Thanks God, till na 1 year, 3 months, cancer survivor na siya. Okay, so madami na din, no? Yung iba, hindi lang natin na-i-interview. Ito talaga dati pumunta sa office to si Mr. Ruben Tampis from Bataan. Ito talaga halos maiyak ako sa storya nito, no? Kasi ang sabi niya sa amin, nakatipid siya ng almost parang 1 million pesos. Almost 1 million pesos ang tipid nila from parang radiation therapy. Yon. So, he was supposed to go radiation therapy. Tapos nagulat sila nung after niyang mag-take ng Sauveo barley grass, yung prostate cancer niya from stage 4, naging 0. Naging cancer-free siya. Di ba parang nakakagulat. Parang hirap paniwalaan kung sa totoo lang, di ba? And pati yung doctor niya, hindi siya makapaniwala na Sauveo barley grass lang tinake niya. Nung in-interview namin siya, parang sinabi namin, sigurado po kayo na Sauveo barley grass lang, ganun. Para sure, di ba? Sabi niya, wala daw siyang ibang tinake. Kasi ayaw niya daw mag-take ng iba para masigurado niya sa sarili niya kung alin yung may effect sa kanya. So, after 1 month of taking Sauveo barley grass, nung nagpa-check siya, ayun, nag-0 nga talaga. Yun, no? So, dahil siguro yun nga, dahil may mga anti-cancer properties sa Sauveo barley grass, kaya makatulong siya sa cancer patient na to. And yun, because Sauveo barley grass is rich in antioxidant, it is also good for anti-aging. Kasi yung antioxidant, anong ginagawa niya? Yung oxidation is either mabilis kang tatanda, mabilis kang magkakasakit, magkaka-cancer ka dun sa oxidation, di ba? So, ibig sabihin, dahil pinaprevent niya yung oxidation sa katawan, maganda din siya for skin at saka sa anti-aging. Okay? So, ano-ano pa? Actually, ang dami pang health benefits, di ba? Ang dami ka nang diniscuss. Pero bilisan ko na lang. So, other health benefits nito, it prevents and helps people with diabetes because of its dietary fiber. May saponarin din si Sauveo barley grass. Yan, nakakatulong siya to reduce blood glucose. Tapos nakakatulong siya sa insulin function, improves glucose tolerance, may chromium, vanadium, or vanadium. Significant effect on glucose metabolism. May selenium din siya, which protects pancreas from oxidative stress and decrease blood sugar level. So, very good din siya. We also have mga testimonials din about diabetes. And then, meron din siya magnesium, yan, because it increases, yung magnesium, low blood levels of magnesium can increase insulin resistance. So, isa sa mga nakita nila yan. So, Sauveo barley grass has folic acid. Okay, folic acid is a B vitamin. Our bodies use it to make new cells. Kaya importante siya sa mga buntis kasi nagki-create tayo ng bagong life, di ba? Ng bagong cells. So, parang importante siya sa production, sa pag-create pag-develop ng ating baby. So, yung folic acid, kapag kulang sa folic acid, nakita nila sa studies na nagkakaroon ng birth defect, lalong-lalo na yung brain ng baby. Kaya, nire-require talaga nila na magkaroon ng folic acid yung mga pregnant moms. But since our product walang halo, okay, yung iba, bawal yung
binabawal nila sa buntis, 'di ba? Kasi may halo. Pero yung sa atin, dahil wala siyang halo, 100% pure and natural, pwede siya sa buntis. In fact, ginamit ko 'to nung ako ay buntis. Pati nung recovery ko, yung kasi na-CS ako, nung recovery ko, ginamit ko din yung Salvia barley grass. Kaya ang bilis ng recovery ko, parang after 24 hours pa lang, nung sinabing pwede na akong kumain, Salvio ang inuna ko talaga. Alam niyo yung mga gamot na reseta sa amin pagdating ko sa bahay, kasi mga ano yun eh, mga parang mga anti-anti, ano ba yun, mga antibiotics, mga malalakas na antibiotics, eh sabi ko mga, ano to, mga chemicals to, synthetics to. Hindi namin binili. Salvia barley grass lang ginamit ko for my recovery. Ayun. So, yan, very good siya sa mga for pregnant women, no? Instead of taking synthetic na mga folic acid, mas maganda yung galing na lang sa pagkain, which is, yun nga, Salvia barley grass has folic acid. It also prevents and helps people with heart disease. Okay? So, ano yung number one? Number one na sakit na pumapatay sa tao all over the world, not only the Philippines, but all over the world is actually heart disease. So, meron siyang saponarin, soluble fiber, hexocaus, ano. Okay, ang dami. And then, meron siyang, of course, ano na yan eh, synergistic na yan eh, yung effect niya. Tapos, yung sa sugar, yung sa diabetes, because diabetes is now being linked to heart disease, dahil yung too much sugar, di ba? Too much sugar on the blood. So, nakakatulong siya para ma-prevent yung mga cardiovascular diseases. Okay? It decrease the risk of coronary heart disease and stroke. Yon. So, actually, it has overwhelming yung evidence, yung studies that barley grass can help sa heart. Kaya nga in-approve ng US FDA. Okay? Ito, US FDA nagsabi hindi yung FDA sa Philippines. Yung US FDA approved the health claim of lowering heart disease risk by taking barley grass. Okay? So people can lower their heart disease risk by eating barley, and the evidence is strong enough that the US Food and Drug Administration has announced that this health claim can be printed on the packaging of barley and foods containing barley. Okay? So sa US, pwede mong i-claim that it can lower your heart disease risk by eating barley. Kaso sa Philippines, walang ganyan. Pero sa US, approved na yan na pwede mong i-claim na nakakatulong talaga siya sa heart kasi the evidence is overwhelming. It is so strong na hindi nila pwedeng hindian. Okay? So, Salvia barley grass can also improve gastrointestinal health dahil it promotes probiotic growth. Yung microbiome natin, yung mga good bacteria natin, pinapakain niya, hindi niya pinapatay. Kasi the moment na nag-take ka, for example, ng mga ibuprofen, paracetamol, mga antibiotics, namamatay nga yung bad bacteria, bawa sa antibiotics, namamatay nga yung bad bacteria, kasamang namamatay yung good bacteria. Para silang bomba. Pag ininom mo yan, nilagay mo sa tiyan mo. Kaya nga hindi mo pwedeng inumin yung mga yun na walang laman yung tiyan, di ba? Makikita nyo sumasakit yung tiyan nyo, tama ba? So, si Salvia barley grass, actually yung sa atin, mas maganda siyang inumin na empty stomach. Ibig sabihin, walang laman yung tiyan. Kasi, maganda siya sa mga sa ating microbiome or sa ating gut, yung gut health natin, yung gastrointestinal health natin, ini-improve niya. In fact, it promotes probiotic growth or yung mga good bacteria. It is very effective in the treatment of ulcerative colitis, pancreatitis, and disorders of the gastrointestinal tract. Okay, lahat ng mga problema sa tiyan, makakatulong yan. And Salvia barley grass promotes regular bowel movement and aids in weight loss. So dahil sa kanyang fiber, may insoluble fiber kasi sa Salvia barley grass, kaya nakakatulong siya gawing regular yung bowel movement. So, isa sa mga sign yan, no? Kung healthy ba ang sistema mo o hindi, tignan mo daw yung iyong dumi or yung iyong poop. Kapag daw yan, lumulubog, ibig sabihin unhealthy ka. Pero pag yan lumulutang, ibig sabihin healthy ka. Okay, so tignan nyo kung lumulubog ba o lumulutang. Okay, so ang kinagandahan sa Salvia barley grass, isa din to sa na-improve niya sa akin. So, dati kasi constipated ako and I believe maraming mga tao yung constipated, di ba? So, ang gagawin niya, i-regular niya yung bowel movement mo. So, kung nagpapapayat, maganda din siyang gawin, it aids in weight loss din. Kasi nga, marami, nilalabas niya, dinidetoxify ka niya. Ayun. So, in short, maganda din siya. It improves colon health and it prevents colon cancer. Kasi piniprevent ka niya na maging constipated dahil nga sa dietary fiber niya. Tapos meron siyang laxative action. Ini-stimulate niya yung gut tract mo. So, kung halimbawang super constipated ka,
ang pwede mong gawin dyan, alam nyo ito effective sa akin to. Inom ka, ba parang bloated ka, tapos constipated ka, ang ginagawa ko, umiinom ako ng tuloy-tuloy. Hindi lang isang glass, Pwede mong gawing 2 or 3, idiretso mo. Siguradong magkakaroon ng laxative action yan. Idudumi, ilalabas mo yan. Okay? So, dagdagan mo para umepekto ng mabilis. Yon. So, barley grass also promotes thyroid health. So, yung dito natin, kasi meron siyang iodine, di ba? Kaya nga, isa sa mga testimonials din natin, yung kay Mami Sara, di ba sabi niya lumiit yung goiter niya, dahil nga sa meron kay Severe barley grass. And then sa kidney din, nalilinis yung ating kidney kasi dinodetoxify niya. Kaya meron din tayong mga testimonials na parang si Roger, no, yung kidney stones niya lumabas. So, yung mga testimonials natin, hindi natin binabayaran yan at hindi rin natin iniimbento yan. Lahat sila, totoo talaga nangyari sa kanila. Diba? So, yun, yung kidney stones, kapag kaya pa yan, ilalabas yan. Basta tuloy-tuloy lang inom mo. Kasi yung iba kasi, sabihin nila, parang di sila naniniwala, diba? Kasi syempre, pupunta ka sa doktor, kailangan parang operahan yata para mawala yung kidney stones mo, diba? Parang ganon, or yung gallbladder stones. Parang ooperahan ka para tanggalin yan. So, yung iba, hindi sila makapaniwala na kayang ilabas yun ng ating katawan. Pero, kapag matindi na yan, kailangan mo lang i-increase yung dosage. Okay? So, yun lang kasi yung problema dun sa iba. May problema na sila, ayaw nilang dagdagan yung dosage. So, syempre, may problema ka na kailangan mong dagdagan. So, kung halimbawa, pa isa-isang capsule ka lang, 2 capsule ka lang, may problema ka, hindi talaga, baka hindi umabot sa kidney mo yan. 'Di ba? So, kulang siya. Kailangan mong dagdagan. So, kung meron kang kidney stone na may mga problems ka, mga bato sa abdo or bato sa bato, kailangan talaga, siguro mga 6 to 9 glasses ka per day para talaga lumabas. Okay? So, isa sa mga testimonials din natin, yan. So, sabi niya, yan, madami, no? Sabi niya, ayoko mang-hype dahil totoo talaga, very effective sa barley grass. Yan. So, ang dami na nating mga naging testimonials. Nakakatulong din siya sa liver health dahil nga yung sugar, ganyan. So, madami. Nililinis niya yung liver at saka yung kidney natin, kaya nagiging healthy yung liver. Tapos, anti-inflammatory. So, kung may mga pamamaga sa binte, ganyan, sa bones, ganun, sa muscles, nakatulong din siya. And so, barley grass, ito, recently ko lang nakita to, no, yung may gamma aminobutyric acid siya or yung GABA. So, yung GABA kasi, neurotransmitter yan na that reduces neural excitability in the mammalian central nervous system. In short, okay, it's relaxing, anti-anxiety, anti-convulsive. It alleviates pain, it regulates sleep, and increases cognitive and reproductive effects. So, kaya meron din tayong testimonial about naman sa anak niya na may ADHD. Diba? Bakit daw parang nung nag-take siya sa barley grass, parang kumakalma daw yung anak niya. So, dahil dito sa GABA yun. Kasi may relaxing effects si barley grass. And marami tayong mga testimonials din na gumaganda daw yung tulog nila dahil sa barley grass. Okay? So, dahil yan dyan. Kaya barley grass is also a good antidepressant. Para dun sa mga nade-depress, yan, laging stress, yan, pwede si barley grass. At nag-improve siya ng cognition and concentration. So, kapag nag-aaral ka, mas nagiging, parang alert yung mind mo. Yan. So, lahat ng to, no, ang dami pang mga benefits niyan. Meron siyang benefits sa reproductive health, sa skin, mas nagiging healthy yung skin mo. So, ang dami, no? Ano pa ba? Meron ditong mga naka-experience ng Salvia barley grass. Why don't you share naman yung na-experience niyo kung gaano kaganda si Salvia barley grass? So, actually, all-in-one na, no? Dati kasi nung wala pa si Salvia barley grass, yung medicine cabinet namin sa bahay dati, kina mama, punong-puno yun ng mga gamot. Parang may gamot para sa acidity, may gamot para sa sipon, sa ubo, sa lagnat, paracetamol, mga ganon. May vitamins pa. So, ngayon, wala na lahat yon. As in simula naging product namin to, for 7 years, hindi na kami nakatikim ng gamot. So, pwede pala yun, no? Akala ko kasi nung bata ako, parang kada sakit mo, dapat gamot, ganon. Kasi parang ganon tayo na program, di ba? Kasi si mama ko ganon din. Parang pag masakit ulo, gamot, inom kang ganito. O may sipon, gamot na naman, ganon. Pero simula nung nagkaroon ng Salvia barley grass, ito na talaga yung iniinom namin. Hindi na kami naggagamot talaga. Buong family, lahat. Si mama ko, mga kapatid ko, mga anak ko, lahat, buong family, mga kapatid ko, pinsan, ganyan, pamangkin, lahat kami Salvia barley grass na. Ayun.
So, Salvia Barley Grass is not a cure-all formula. Okay? So, syempre, depende pa rin ito sa lifestyle natin kasi marami pa rin factors. Like, nagsasalveyo ka, pero kain ka pa rin ng kain ng mga pagkain na bawal. Nagyosi ka, umiinom ka, lagi ka nagpupuyat, exposed ka sa mga chemicals, pesticides, di ba? So, depende pa rin talaga sa lifestyle. So, makakatulong sa Salvia Barley Grass sa'yo, pero syempre, yung health natin kasi overall yan. Yung overall na ginagawa natin. So, kung gusto mo talaga na maging healthy ka, so syempre, you choose the food that you eat then. Kailangan bawasan natin yung sugar. Let's ensure na hindi tayo sumusobra dun sa recommended na daily limit natin sa sugar. And then, bawasan natin yung mga pagkain na mga acidic, di ba? Mga acidic na pagkain, na mga, kung sino yung mga acidic, sila yung masasarap, di ba? Dagdagan natin yung green leafy vegetables, yung gulay, alisin yung pagyayosi, yung mga pag-inom, bawasan, di ba? So, and yung tulog, tapos water. Kailangan uminom tayo ng at least 8 glasses talaga ng tubig kasi importante din yun sa health. Okay? So, Salvia Barley Grass, wala kang dapat ikatakot kasi in fact, multi-awarded supplement si Salvia Barley Grass. So, kung magkano naman si Salvia Barley Grass, yung powder natin is 2,900, yung isang jar, 180 grams yan. So, ibig sabihin, 90 servings. Si Salvia Barley capsule naman natin, 70 capsules, 1,200, so nasa 17 pesos per capsule. Okay? So, kung sa tingin mo, mahal ba o mura? Diba? Sabi ko nga sa inyo, ambulansya pa lang, 16,000 na. So, mas mahal po talaga magkasakit. Diba? Pag nagpa-check up ka nga, yung iba i-require ka nilang magpa-swab test na nasa around 3,000 pesos pag nagpa-test ka pa lang. So, sabi nga, prevention is better than cure. So, dito tayo sa prevention. Mas mahal po talaga magkasakit. Yun nga, may mga nababankrupt pag na-hospital sila. So, mura lang po yan kumpara sa health natin. We need to invest in our health. Kasi, ang inisip, di ba, minsan tayo parang yung anak mo ibibigay mo lahat pero sa sarili mo pinapabayaan mo. Pero ang isipin mo na lang, di ba, kumusta na lang yung mga anak mo kapag nagkasakit ka. Kapag hindi ka na nakapagtrabaho dahil sa sakit mo, di ba? So, dapat alagaan din natin yung ating health. So, kung tingin mo din mahal, okay, sa totoo lang, mas mura tayo sa competitors natin. Kung titingnan nyo yung brand A dyan, ang isang box niya ay 1,000. Pero 10 sachets lang yun. Okay, so wag nyo kasi, tingnan nyo kasi yung per serving para makompute nyo kung nakakamura kayo or nakakatipid. Ay, nakakamura or namamahalan. Okay, so ibig sabihin, 100 pesos per glass. So kada inom mo na ganito, 100 pesos yung binabayad, yung ginastos mo doon. Although okay pa rin naman, di ba? Kasi kaysa mag-Starbucks ka, ba't di ka na lang mag-barley grass, di ba? Okay, yung isang brand naman, tatlong boxes, 30 sachets. Ang bentahan nila, 1,950. So, ibig sabihin, 65 pesos per glass. Okay? So, medyo mas mura ng konti si brand B, di ba? Si Salvia Barley Grass. Si Salvia Barley Grass natin, 90 servings. Ang magagawa mo sa isang jar, 90 servings or 90 glasses. Actually, minimum yan. Kasi binilang na namin yan. Okay, minimum 90 glasses yan or more. Okay? So, ang per glass natin sa Salvia Barley Grass ay 32 pesos per glass. So, halos 68% yung savings mo. Okay? So, doon mo siya tignan. So, mas marami ka kasing magagawa. Although, akala mo mahal siya, 2,900, pero 90 serving siya. So, kung 1 glass a day ka lang, maglalast siya sa'yo ng 3 months. Pero ang suggestion ko, at least siguro 2 glasses. Kung for maintenance lang, 2 glasses per day. Ako kasi ganun yung ginagawa ko. Isa sa umaga, isa sa gabi. Pagising ko sa umaga, salveyo na agad ako, tapos bago matulog. Pero minsan, umabot ako ng 3 to 4, ganyan, depende. So, pag nasa office ako, may baon ako sigurado niyan. Nasa tumbler, yung salveyo. Tapos, yan, pag may webinar, inom ulit, ganyan. Kasi para sa, dito namamalat eh. Okay? So, high quality, Salvia Barley Grass natin, multi-awarded and 100% pure, di ba? Pero we are more affordable than major competitors. Okay? And I also have a good news. Bakit? Kasi, dahil nga yung 2,900, minsan yung iba, masyadong malaki daw para ilabas, maglalabas tayo ng bagong trial pack. Okay? Trial pack yung tawag natin dito, which is good for 30 servings. So, parang hinati natin sa tatlo yung jar, 60 grams ito, and magkano to? It's only 975 pesos per pouch. Okay? So, malapit na yan. Okay? Pag nilabas natin yan, ay naku, mas marami nang
makaka-take ng Salvia barley grass. So kung once a day ka lang, that's good for 30 days. If twice a day ka, that's good for 15 days. Okay? So kung gusto mo naman magkaroon ng discount, if you think this supplement will help your family and it will help you for na gawin tong maintenance, okay, I suggest mag-member ka na lang din. Okay? So pwede kang maging member and you will get lifetime discount if you become a Salveo member. Okay? So, kung gusto niyo maging member, tanungin niyo lang yung nag-invite sa inyo. Pwede nilang i-discuss sa inyo kung paano maging member. Pero kung gusto niyo munang i-try, yung effect niya, ayan, yung price natin. Okay? So, paano naman mag-take ng Salveo barley grass? Para gumawa ka ng isang Salveo barley juice, kailangan mo ng 2 to 3 scoops per cold glass of water. So, we suggest na cold water kasi yung mga enzymes, okay, may mga nutrients na nasusurvive nila yung warm, pero yung mga enzymes, mabilis silang mamatay. Okay? Kaya, ang suggestion talaga namin, cold glass of water. Merong iba, kasi kagaya ng kapatid ko, kahit na alam niya na mamamatay enzymes, parang okay lang sa kanya kasi gusto niya yung lasa, nilalagay niya sa coffee niya. Okay? So, okay lang naman yun. Meron pa rin matitirang nutrients, pero hindi lahat mabubuhay kapag mainit. So, kung gusto mo na buo yung makuha mo, syempre, dapat malamig na tubig. Okay? So, yan. So, huwag ka mag-worry kung minsan kasi kasi yung sa akin, kulang na yung 2 scoops. Kasi nakukulangan na ako sa lasa. Parang kape, di ba? Kapag beginner ka sa coffee, parang okay, konti-konti ka lang magkape. Pero kapag nasanay ka na sa lasa, gusto mo mas matapang. Parang din yung mga umiinom yung mga alcoholic, gano'n, no? Mga umiinom ng alak. So, ako, kulang sa akin 2 scoops. Gusto ko mas matapang, kaya ako nagti-3 scoops ako. Okay? So, 2 to 3 scoops, pero wag ka mag-worry kahit hindi sakto kasi wala namang overdose. Meron pa nga ako nakita na naggumawa ng video, 1 kutsara. Siguro yung 1 kutsara, mga ano na yun, 4 to 5 scoops na yung 1 kutsara. Medyo marami na yun. Pero yun nga, depende naman sa'yo yan. Wala kang dapat ika-worry kasi wala naman overdose dahil nga natural yung product natin. So, parang isipin mo, parang kumain ka lang ng maraming gulay. Okay? So, how many glasses per day naman? Yan. So, kung gusto mo na daily dose of vitamins and energy, pwede ka 1 to 3 glasses. Okay? Depende sa'yo. Pakiramdamin mo yung katawan mo. If you already feel good, diba? So, ibig sabihin, you're getting the nutrients na. So, 1 to 3 glasses, okay. Depende sa nararamdaman nyo kasi. Iba-iba kasi. Kahit sabihin mo na yung iba, pare-pareho kayo may hyperacidity. Yung level ng hyperacidity ninyo, magkakaiba. So, kung halimbawa, hyperacidic ka or gusto mong i-detoxify, feeling mo ang dami mong toxins na na-accumulate sa katawan mo, ang suggestion ko dyan, mga 3 to 6 glasses per day. Okay? So, hindi ka na uubra sa capsule kapag may problema ka na. Ang suggestion ko talaga, jar na yung bilhin mo. Kasi, kailangan mo munang ma-detoxify. Pero once na naging okay ka na naman, nag-normal na yung health mo, nabalik na sa dati, pwede ka na ulit, pwede mo nang bawasan. Pero kung meron kang sakit ngayon, let's say may kidney problem ka, may liver problem ka, or may heart problem ka, ang suggestion ko ay mag 3 to 6 glasses ka. Mag-detox ka muna para mawala yung toxins. Bigyan mo muna ng nutrients yung iyong mga cells para lumakas ka. Okay? Pero sabi ko nga, pakiramdaman niyo yung katawan niyo kasi baka 1 to 3 glasses, okay ka na. Pero pag gusto mo ng intense healing, chronic illness, example, cancer. Okay? Yan kasi medyo malala na kasi naging cancerous na eh. So, ibig sabihin, nasa malalang stage ka na. So, kung malala na yan, dapat dagdagan mo rin yung intake mo. So, ang suggestion ko dyan, mga 6 to 9 glasses ka na. Okay? Kapag chronic illness na, matindi na yung problema mo. Hindi ka na uubra sa 1 to 3 glasses. Kailangan mo na siyang dagdagan. So, kahit umabot ka ng 9 glasses, okay lang yan. So, ang pwede mong gawin dyan sa 9 glasses, 3 baso magkasunod. Pag uminom ka sa umaga, tapos sa tanghali, or pwede rin naman kalat. Wala naman kasi siyang specific eh. So, nasa sayo yon. Pero yun nga, kung matindi na talaga yung sakit, mas maganda, mas mabilis yung makikita yung effect. Okay? So, gaano nyo kabilis makikita yung effect? Actually, halos sa mga kakausap ko, overnight, may nararamdaman na. Lalo na kung increased dosage. Pero yung iba, after 3 to 4 days, dun nila nakikita yung effect, no? Pero depende nga sa sakit mo eh. So, depende sa sakit mo, lalo na isipin nyo kung ang dami mong inaccumulate na toxins, di ba? Ang dami mong kinain na sugar in the past. Sobrang dami na ng toxins, yung acidity mo sobrang
acidic na yung katawan mo, imagine nyo kung gaano karami yung inaccumulate nyo. So, ibig sabihin, kailangan mo munang i-neutralize yun bago ka maging okay. So, yung iba nga ang sinasabi nila, 1 to 2 months ang healing kapag matindi na. Pero depende pa rin talaga siya. Okay? So, yun lang. So, ang dami na nating mga testimonials, no? You can check our page. So, lahat ng mga testimonials natin dito, walang invento dyan. We don't pay these people, no? Hindi tayo nagbabayad ng mga tao para magsabi ng maganda sa product natin. Our product has been here for more than 7 years na. 7 taon na po namin produkto to, kaya subok na po talaga namin at wala kayong dapat ikatakot. Okay? So, sabi nga nila, the best health insurance is prevention. Okay? Mas maganda na i-prevent natin kaysa hayaan natin na magkasakit tayo. So, ngayon pa lang dapat i-prevent na natin yan. Diba? Okay? So, anything else? Ayan, si Miss Evelyn, no, sabi niya, ang mama ko po ay may Parkinson's disease, no? Then, nung na-trigger yun ng virus, yun last April, sabi, barley grass lang po ang pinatake ko sa kanya. Ginagawa naming shake, magkakaibang prutas ang hinahalo namin sa barley, tapos biniblender po namin. Yun ang pagkain at snacks niya. Thankful ako kasi nakasurvive po siya, kaya yun na rin ang naging maintenance niya. Wow, ang ganda ng story ni Ma'am Evelyn, no? So, yan, even yung mom ko, si mama ko po, she's 62 years old now. Dati po, nagkaroon siya ng problem sa kamay niya kasi namanhid yung kamay niya, hindi na niya maramdaman. So, parang nagkaroon siya ng baradong ugat. And then, syempre, nagpa-hospital, ganon. And then, binigyan siya ng maintenance ng doktor. Tapos tinignan ko kung ano yung, ni-research ko kung ano yung mga maintenance niya. And then sabi ko, lahat ng mga pang-maintain mong tumana sa Salvio Barley Grass, sabi ko sa kanya. Nung una ayaw pang maniwala sa akin ni mama ko kasi syempre, di ba, doktor yan eh. So, syempre pinaniniwala niya yung doktor. Kaso mamahal ng mga gamot niya. Nung una sabi ko, sige, sabay mo lang. Ayan, sinabay niya lang. And then, sabi ko, hindi mo malalaman yung effect kapag nandyan pa yung mga gamot mo. Nung unang tako siya, pero nung naubos na yung gamot niya, tapos nakita niya nag-o-okay yung pakiramdam niya. Tapos na yung kamay niya na dating namamanhid, nararamdaman na niya nawala yung parang niya pagmamanhid ng kamay niya. Tapos yung palpitation niya nawala din. So doon na siya na-convince, no? Hindi na siya bumili ng mga pang-maintenance kasi sabi ng doctor sa kanya, lifetime na daw niyang iinumin yung mga gamot na yon. Pero ang good news naman, simula nung nag-take siya consistently ng Salvio Barley Grass, hindi na siya bumalik sa doktor. Kasi never na niyang na-feel ulit. So that was 7 years ago. So ngayon, 62 years old na si mama ko, wala, napakalakas. Napakalakas niya. And then may one time, naubusan siya ng Salvio Barley Grass. Sabi niya, wala na akong Salvio Barley Grass. So hindi muna siya uminom. Hindi ko pa siya napadalahan. Tapos, na-feel niya na napagod siya. Sabi niya, ay, ganun palang effect sa akin pag walang salvio. Kasi dahil laging meron, hindi na niya napapansin yung effect. Kasi lakas-lakas niya eh. 62. Ano pa yan? Araw-araw, lumalabas yan. Yung grocery store niya. So, nung nawala yung salvio, doon niya napansin na humina siya. Napagod daw siya nung walang salvio. Kaya, yon nakita niya yung effect na yung salvio talaga, pinapalakas siya. Yon. So, ang dami namin story. Even kapatid ko, nagkaroon siya ng mild stroke. Lahat kami, buong pamilya talaga. Unti-unti na-convert talaga. And even yung cousin ko, yung pinsan ko na dahil nurse siya, ang paniniwala niya lagi, gamot, ganon. So, pati siya na-convert na rin siya. Kasi siya mismo, na-experience niya din yung ganda ng Salvio Barley Grass nung naman na after naman ng surgery niya. Kasi dahil meron siyang PCOS, parang heavy bleeding siya, ganon. So, nung una, sabi ko, hindi mo na kailangan magpa-surgery, salvio lang yan, gano'n. Kasi hindi siya naniniwala sa akin, gano'n. Siyempre, di ba, makikinig pa rin siya sa doctor. So, nagpa-surgery siya. After ng surgery niya, hindi pa rin huminto yung pagbi-bleeding niya. So, sabi niya, eto na talaga, sige, salvio na ako, sabi niya. So, yun, tinake niya yung salvio. And then siya mismo, sabi niya, ay, grabe, Cassie, gano'n siya kwento sa akin na, sabi niya, amazing Salvio Barley Grass, no, gano'n. Kasi nung una nga, hindi siya naniniwala. So, yun, ang dami ko ng mga kamag-anak ko na na-convert dahil nakita nila yung effect talaga. So, yun din yung reason why we are really promoting this product kasi we believe that this product can really help a lot of people. Ayun. So, yan. Hindi na kami mabubuhay nang walang Salvio Barley Grass. Hindi pwede. Parang kapag nga nagkakasakit kami, parang sinasabi ko, parang sobrang thankful ko na may Salvio Barley Grass kasi
Hindi natin kailangan pumunta ng ospital, hindi natin kailangan bumili ng gamot, salveyo lang sapat na. Yun, kami lahat, pati yung mga anak ko, pag masakit lalamunan nila, parang may nasagap silang virus or bacteria, parang uubuhin sila. Pag nangangati pa lang lalamunan nila, salveyo na agad sila, ganon. Lahat na nga lang eh, may skin problem, may sakit sa ulo, salveyo lang. Sinikmura, salveyo ulit, ganon. Puro salveyo kami lahat. Ayun. So, ayan no, si Aplorna, sabi niya, salamat sa Salvia Barley Grass, bumaba yung uric acid ko. Dati masakit ang talampakan ko, ilakad ngayon, wala na ang kirot. Yan, effective products talaga sa Salvia Barley Grass. So, meron ba kayong mga question? Ayan. So, yun lang, let's go natural, no, organic. So, hindi ko naman dinidiscredit ang pharmaceutical or medical industry. We still need them. Pero kung kaya naman na gawing natural, 'di ba? Doon muna tayo sa natural bago tayo magpa-doktor, 'di ba? Kung kaya naman nating i-prevent yung mga sakit, gawin natin. 'Yon. So, doon sa mga ilang points na inano ko ngayon, highly controversial, especially yung about sa sugar, mga controversial topics 'yan. You can just research them, no? And dig deeper kasi ako mahilig ako mag-research, mapagbasa ako kaya nakita ko yung mga information na 'yan. So I hope marami kayong natutunan about our session, about taking care of our health. So tandaan natin, we can take charge of our health by choosing what we eat on a daily basis. Yun nga, kapag alam natin yung mga masamang pagkain, we can take charge of our health and we can prevent becoming ill or ma-prevent natin yung mga diseases. Yun. So, wala na ba kayong mga question? Okay, so dun sa mga interested how to become a member, you can just ask the person who invited you to this webinar. Yan. So mas maganda din na member kayo para makuha nyo yung lifetime discount. Yon. Tapos, pwede nyo pang pagkakitaan si Salvia Barley Grass kapag may mga kakilala kayo na may mga sakit din, may mga health issues, or gusto lang na mas magkaroon ng healthy lifestyle, or mabigyan ng natural at organic food ang kanilang mga anak, di ba? Pwede nyo ring ibenta kasi magkaka-discount kayo. Okay? So, thank you very much sa lahat ng nag-attend. Thank you kasi hanggang kahit na inabot tayong 2 hours, no? Nandito pa rin kayo. So, maraming salamat sa inyong time. And let's prevent diseases, no? And take Salvia Barley Grass every day. So, thank you very much. Have a good night.